Si Sub-Aero Natsuki, isang karaniwang lalaki sa Japan, ay nahaharap sa pinaka-hindi kapani-paniwalang plot twist sa kanyang buhay nang siya ay biglaang nadala sa ibang mundo. Nangyari ang lahat ng gabing iyon isang araw, nang lumabas si Sub-Aero para bumili ng mga grocery sa convenience store. Pagkatapos makuha ang lahat ng kailangan niya sa tindahan, lumakad siya sa labas para makauwi. Bago siya makalayo, nakaramdam si Sub-Aero ng kakaibang pakiramdam ng ilang supernatural na puwersa sa paligid niya. Hindi niya pinapansin ang mga karatula, at inihanda ang sarili upang tumawid sa kalye. Sa paghakbang pa lamang niya ay nagsisimula ng manggati ang kanyang mga mata. Kinuskod niya ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay para lamang mabuksan ang mga ito at makita ang kanyang sarili sa ibang mundo. Ang araw sa mundong iyon ay maliwanag at puno ng mga tao sa medieval na pananamit. Si Sub-Aero ay tumatagal ng ilang sandali upang makuha ang kanyang bagong realidad, habang siya ay nakatayo malapit sa isang fountain, nakatitig sa kapaligiran sa kanyang harapan. Pagkatapos na pagtanto niya na siya ngayon ay ipinatawag sa ibang mundo. Sa kalaunan ay tinanggap ni Sub-Aero ang kanyang kapalaran at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, isang babae na nasa isang lugar sa paligid ng lungsod ay tumatakbo ng mabilis sa mga rooftop ng gusali, na may hawak na kakaibang heirloom at nakangiti. Si Sub-Aero, sa kabilang banda, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa walang katapusang mga posibilidad at pag-upgrade na maaaring nagkaroon ang kanyang katawan sa panahon ng teleportation. Sa ilang mga punto, nagsisimula niyang isipin na mayroon siyang mahika, dahil iyon ay isang pangkaraniwang nangyayari sa mga dinadala sa ibang mundo. Sinusubukan pa niyang subukan ito sa isang aksidenteng malapit nang mangyari sa kanyang harapan. Sa kasamaang palad, nalaman niya ang mahirap na katotohanan na wala siyang magic. Ipinagpatuloy ni Sub-Aero ang kanyang paglalakbay sa lungsod upang makahanap ng matutuluyan. Sa kanyang paglalakbay, nakahanap siya ng isang stall at sinubukang bumili ng ilang prutas gamit ang kanyang lumang pera. Hinabol siya ng may-ari ng stall matapos makita ang kanyang lumang pera, at patuloy na gumagalaw si Sub-Aero. Sinusubukan din niyang makipag-ugnayan sa ibang mga tao sa lungsod, ngunit siya ay iniiwasan sa lahat ng oras. Kapag napagod siya sa lahat ng stress, umupo si Sub-Aero sa isang eskinita upang isipin ang kanyang sitwasyon. Inilabas niya ang kanyang telepono, at nalaman niyang gumagana pa rin ito sa mundong ginagalawan niya. Dahil sa pagkadismaya, ibinalik niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang kakilakilabot na posibilidad. Iniisip niya kung nasaan na ang magandang dalaga na nagpatawag sa kanya sa ibang mundo. Pagkatapos, nakita siya ng tatlong tulisan na nakaupo mag-isa sa eskinita at hinahawakan siya para pagnakawan siya. Bago sila gumawa ng anuman, dumaan ang babaeng tumatakbo sa mga rooftop at binati sila bago pumunta sa kanyang direksyon. Kapag wala na siya, sinubukan ni Sub-Aero na subukan ang kanyang bagong nahanap na lakas. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang mga tulisan ay may kutsilyo sa kanila. Nang makita ni Sub-Aero ang kutsilyo, humingi ng paumanhin si Sub-Aero sa pagsuntok sa kanila at pinahirapan ng malupit. Habang tinatanggap ang mga pananakit, may isang magandang ginang ang dumaan para tanungin sila tungkol sa kanyang ninakaw na heirloom. Tinanong siya ng mga magnanakaw kung naroon siya upang iligtas ang lalaki, ngunit sinabi niya na hindi. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya ang tungkol sa babaeng dumaan sa rooftop kanina at itinuro siya sa tamang direksyon. Ang ginang, pagkatapos makuha ang impormasyong kailangan niya, ay iniligtas si Sub-Aero gamit ang kanyang mahika sa espiritu. Nang mawala ang mga magnanakaw, tinanong ng ginang si Sub-Aero tungkol sa lokasyon ng kanyang insignia heirloom. Sinabi sa kanya ni Sub-Aero na wala siyang alam tungkol sa ganoong bagay, at pagkatapos ay nahimatay sa ilang sandali. Ang ginang at ang kanyang alagang pusa na nagsasalita ay nag-iisip na iwan si Sub-Aero upang masawi doon, ngunit sa huli ay tinulungan nila siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Sub-Aero sa kandanggan ng alagang pusa at nagulat siya dito. Hiniling sa kanya ng ginang na bayaran siya para sa pagliligtas sa kanya, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lokasyon ng kanyang insignia heirloom. Binigyan siya ni Sub-Aero ng higit pang impormasyon tungkol sa babae sa rooftop at yun lang ang alam niya. Ang ginang ay nagpapasalamat sa kanya para sa tulong at itinuturing na ito ay nabayaran. Umalis siya, ngunit sinundan siya ni Sub-Aero palabas ng eskinita. Ngayon sa kalye, kinukumbinsi niya siya na hayaan siyang samahan siya sa kanyang pakikipagsapalaran upang mahanap ang magnanakaw na nagnakaw ng kanyang heirloom. Tinanggap ng ginang ang kanyang kahilingan at pinangunahan siya sa daan.
Sa mga sumunod na eksena, tinanong ni Sub-Zero at ng babae ang bawat may-ari ng stall sa bayan kung nasaan ang insignia thief. Makalipas ang ilang oras, pumunta ang dalawa para magpahinga sa balkonahe ng isang gusali. Doon sila formal na nagpakilala sa isa't isa. Ipinakilala ng magandang babae ang kanyang sarili bilang Saturday Ayla, at tinawag ni Sub-Zero ang kanyang sarili na Sub-Zero. Matapos marinig ang kanyang pangalan, naramdaman ni Saturday Ayla na si Sub-Zero ay mula sa isang maharlika na pamilya. Pinakiramdaman niya ang mga kamay nito at kinumpirma ang kanyang hinala. Pagkatapos ng kanilang pahinga, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Sa isang punto, nakakita sila ng isang batang babae na may berdeng buhok na mukhang naliligaw at nalilito sa gitna ng bayan. Nagtatalo sina Sub-Zero at Saturday Ayla kung tutulungan nila ang batang babae or hindi. Nagtapos si Saturday Ayla na lumakad papunta sa batang babae para magtanong ng ilang katanungan. Gayunpaman, ang batang babae ay nagsimulang umiyak ng malakas. Pumasok si Sub-Zero at gumawa ng coin magic trick na nagpangiti sa babae. Pagkatapos ay dinala nila siya sa paligid ng bayan upang hanapin ang kanyang ina. Mabuti na lang at hindi na nila kinailangan pang lumayo, dahil ang maliit na babae ay muling nakasama ng kanyang ina. Nang maglaon, tumambay ang dalawa sa isang tulay para pag-usapan ang kanilang pag-unlad. Nakipagtalo muli si Sub-Zero kay Saturday Ayla tungkol sa mabubuting gawa at iba pa. Napagpasyahan ni Saturday Ayla na si Sub-Zero ay isang taong gustong sayangin ang kanyang buhay sa mga walang silbing bagay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kalikasan bilang isang kalahating elf, kalahating tao. Gayunpaman, pinupuri ni Sub-Zero ang kanyang kagandahan. Si Saturday Ayla ay kitang-kitang naantig at umiiwas sa kahihiyan. Sa kalaunan, napagpasyahan nila ni Sub-Zero na ipagpatuloy ang pangunahing paghahanap. Nakarating sila sa kanilang susunod na punto, na isang mangangalakal sa isang lugar sa paligid ng bayan. Doon, sinubukang suhulan ni Sub-Zero ang merchant para magbigay ng ilang impormasyon. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nalaman niyang pareho silang mahirap, kaya pinaalis niya ang mga ito. Bago sila umalis, dumating ang maliit na batang babae na tinulungan nila kanina kasama ang kanyang ina upang makita ang kanilang ama, ang mangangalakal na hinihingian nila ng impormasyon. Matapos marinig ang tungkol sa tulong na ibinigay nila sa kanyang pamilya, humingi ng paumanhin ang mangangalakal at nag-aalok ng kanyang tulong sa kanila. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng gabi, si Sub-Zero at ang kanyang bagong kaibigang babae si Saturday Ayla, ay naglalakad sa mga abandonadong slum ng bayan, natatakot sa bawat eskinita at sulok na kanilang nadadaanan. Sa isang punto, nagreklamo si Saturday Ayla kay Sub-Zero na wala na siya sa oras at dapat ibalik ang insignia heirloom bago sumapit ang gabi. Si Pot, ang nagsasalitang pusa, ay nagpasya din na tawagan ito ng isang araw, dahil madilim na. Binati siya ni Saturday Ayla at pinapanood siyang mawala sa hangin. Ngayong nag-iisa kasama si Sub-Zero, ipinaalam ni Saturday Ayla na hindi siya dapat kumukuha ng anumang ideya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mas mababang espiritu tulad ni Pot, na nangangailangan ng oras upang ganap na mabuo sa isang orihinal na espiritu, at nagpapatuloy upang lumiwanag ang kanyang sarili upang kuminang tulad ng mga bituin sa kalangitan. Sa pagpapatuloy, patuloy na naglalakad sina Sub-Zero at Saturday Ayla patungo sa isang partikular na direksyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanap sila ng dumadaan at tinanong siya tungkol kay Filth, ang babaeng hinahanap nila. Sinabi sa kanila ng lalaki ang tungkol sa kilalang-kilalang si Filth, at sinabihan silang maging handa na makipag-ayos sa kanilang mga gamit pabalik. Patuloy na sumusulong sina Sub-Zero at Saturday Ayla, nagtatalo na parang dalawang taong nagmamahalan bago pag-isipang magtulungan para panatilihin silang ligtas. Napagpasyahan ni Sub-Zero na siya ang unang magbabantay at pinatulog si Saturday Ayla. Pagkaalis ni Saturday Ayla, naglibot si Sub-Zero sa paligid ng bahay. Doon, nakita niya ang iba't ibang nakakatakot na bagay na nakatago sa paligid. Si Sub-Zero ay lumakad ng kaunti papasok sa bahay, at natagpuan ang isang katawan na nakahandusay sa sahig na may dugo sa lahat ng dako. Bago niya mapagtanto ang lahat ng kakilakilabot, isang babae ang nagsalita sa likod niya at itinulak siya sa sahig. Mabilis na bumangon si Sub-Zero, ngunit napaubos siya at bumagsak. Pumasok si Saturday Ayla sa silid para malaman kung ano ang problema ni Sub-Zero. Sa kasamaang palad para sa kanya, nataman siya sa ulo bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari.
Hinawakan ni Sub-Zero ang kanyang kamay, at sinubukang panatilihing buhay ang kanyang sarili para mailigtas niya silang dalawa. Gayunpaman, masyadong mabilis bumigay ang kanyang katawan. Halos kaagad, nagising si Sub-Zero upang makita ang mga ngalakal mula kanina na humihiling sa kanya na bumili ng ilan sa mga mansana sa kanyang mga kamay. Nalilito si Sub-Zero at sinabi sa merchant na wala siyang perang pambili. Itinaboy siya ng mga ngalakal, at bumalik si Sub-Zero sa mga lansangan. Sinisikap niyang alalahanin ang kanyang buhay noon, at naalala si Saturday Ayla at ang kanyang alagang pas ang nagsasalita na sipot. Sinuri rin niya ang sugat sa kanyang tiyan, at nalaman niyang wala na ito. Nalilito, nagmamadaling dumaan si Sub-Zero sa isang pamilyar na eskinita at nahanap ang tatlong magnanakaw noong nakaraang araw na naghihintay sa kanya. Pagod na muling harapin ang parehong mga problema, nilinlang sila ni Sub-Zero sa paniniwalang wala siyang kapangyarihan. Nang mapabayaan nila ang kanilang mga bantay, sinuntok niya sila at patuloy na hinahanap si Saturday Ayla. Bumalik siya sa mga abandonadong slum mula kanina, at nahanap niya ang gusaling tinuluyan nila noong nakaraang gabi. Kinalampag niya ang pinto, at nalaman na ang nakatira ay walang iba kundi ang bangkay na natagpuan niya noong nakaraang gabi. Lalong naguluhan si Sub-Zero at tinanong ang matanda kung nasawi na ba siya noon. Tumawa ang matanda at sinabi sa kanya na hindi pa niya ipinikit ang kanyang mga mata sa kasawian. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sub-Zero tungkol kay Saturday Ayla at sa insignia heirloom. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng matanda na wala siyang alam tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sub-Zero ang tungkol sa isang shipment ng lot na matatanggap niya mamaya sa araw na iyon, at sinabihan si Sub-Zero na manatili sa likod upang tingnan kung naroon or wala ang kanyang insignia heirloom. Tinanong siya ni Sub-Zero tungkol kay Filth, ang kakaibang binibini, at sinabi pa rin sa kanya ng matanda na wala siyang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos ay humingi ang matandang lalaki ng kaunting bayad, at binigyan siya ni Sub-Zero ng ilang potato chips mula sa dating mundong ginagalawan niya. Naghihintay si Sub-Zero sa labas ng bahay para sa pagdating ni Filth. Kapag ginawa niya ito, kinakausap siya nito tungkol sa insignia heirloom at pinapasok siya sa loob. Habang nasa loob ng bahay, nagtatalo si Filth at ang matanda dahil sa sira na gatas at kung ano-ano pa. Nag-aasaran ang tatlo sa loob ng ilang minuto bago magsalita ng negosyo si Filth. Pinakita niya ang isang mahalagang heirloom, at hiniling kay Sub-Zero na bayaran ang hiyas sa loob nito. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na wala siyang pera ngunit maaari niyang ipagpalit ang kanyang cellphone sa heirloom. Tinanong siya ni Filth at ng matanda tungkol sa teleponong hawak niya, at kinunan sila ni Sub-Zero ng litrato. Nang tanungin kung ano iyon, nagsinungaling si Sub-Zero at sinabi sa kanila na may magic ang device na maaaring mag-freeze anumang oras at pagkatapos ay iimbak ito. Naloko nito ang matanda at si Filth at tinanong muli ang halaga ng telepono. Sinabi sa kanila ni Sub-Zero na malamang na nagkakahalaga ito ng 20 banal na barya. Naniniwala ang matanda at si Filth sa kanyang kasinungalingan, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa isang dating kliyente nila na gusto ang heirloom insignia para sa 10 banal na barya. Upang maiwasan ang paglabag sa kanilang kontrata, kailangang sundin sila ni Sub-Zero hanggang sa punto ng negosasyon, at legal na bilhin ang insignia heirloom mula sa kanila. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga tuntunin at kondisyon, may kumatok sa pinto, at tumayo si Filth para sagutin ito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa loob kasama ang kanyang kliyente, ang kliyente na isang pamilyar na babae, na tinatitigan si Sub-Zero. Parang nakita na siya ni Sub-Zero dati. Gayunpaman, huminahon siya at hayagang nakipag-ayos sa insignia heirloom sa kanya para sa ilang inumin. Ipinakita sa kanya ni Sub-Zero ang item na ibinebenta niya at sinabi sa kanya ang halaga. Inihayag ng ginang ang kanyang pagkakakilanlan sa kanila. Lumalabas na siya ay isang proxy lamang na kumakatawan sa kanyang tunay na kliyente. Dahil dito, handa siyang taasan ang presyo para sa insignia sa 20 banal na barya kung handa na silang ibenta ito sa kanya sa sandaling iyon. Pumayag si Sub-Zero, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na nakukuha pa rin niya ang insignia dahil malamang na nagkakahalaga ng higit sa 20 holy coins ang kanyang telepono. Mabilis na natapos ang negosasyon kay Elisa, ang proxy, na nakakuha ng magandang deal. Tumayo siya para umalis at tinanong si Sub-Zero kung ano ang gagawin niya sa insignia heirloom. Tahasan, sinabi sa kanya ni Sub-Zero na ibabalik niya ito sa may-ari. Napagtanto ni Elisa na si Sub-Zero at ang dalawa pa ay maaaring bahagi ng kanyang kaaway, kaya inatake niya silang tatlo.
Ang matanda ay pumasok upang protektahan ang kanyang mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay nauwi sa pagkawala ng kanyang buhay. Nang matapos siya sa matanda, naghanda si Elisa na umalis. Gayunpaman, inakusahan siya ni Philip bilang isang balisa at inilunsad ang sarili sa kanya. Nakalulungkot, perpektong binasa ni Elisa ang kanyang mga galaw, na nagpuntirya sa kanyang katawan, at pinaslang siya. Nawalan ng kontrol si Sub-Zero at mabilis na inatake siya. Itinulak siya ni Elisa palayo at pumasok para sa pag-atake. Bagamat iniiwasan ni Sub-Zero ang mapanganib na bahagi ng pag-atake, nasugatan pa rin siya sa tiyan. Siya ay bumagsak at ipinikit ang kanyang mga mata sa kasawian, ngunit nahanap muli ang kanyang sarili na reincarnate sa parehong araw. Sa pagkakataong ito, nahimati siya ng ilang oras at nagising malapit sa stall ng merchant. Binigyan siya ng mga ngalakal ng ilang mansanas ngunit nang kukunin na niya ito, nakita niya si Saturday Ayla na naglalakad sa kalsada. Sinugod niya ito at sinubukang ipaliwanag ang sarili sa kanya, ngunit hindi na siya kilala ni Saturday Ayla. Nagkamali si Sub-Zero sa pagtawag sa kanya ng Witch of Envy, tulad ng ipinayo ni Filth sa kanya. Nang marinig niyang tawagin siya ng ganoon, naasar talaga si Saturday Ayla at binabalaan siya na huwag na siyang tatawagan ng ganoon. Habang naghahanda siyang lumabas, si Filth na kanina pa nagtatago sa isang sulok, ay lumapit kay Saturday Ayla at ninakaw ang kanyang insignia heirloom. Agad na hinabol ni Saturday Ayla si Filth sa kabila ng mga babala ni Sub-Zero. Sinundan ni Sub-Zero ang dalawang babae at muling tumakbo sa parehong eskinita. Akmang aalis na siya, naabutan niyang naghihintay sa kanya ang tatlong magnanakaw noong mga nakaraang araw. Naiinis siya sa mga ito at nilagpasan lang sila. Nakalulungkot para sa kanya, isa sa mga magnanakaw ang umatake sa kanya sa likod. Bumagsak si Sub-Zero sa lupa na dumudugo ng husto, habang ang tatlong magnanakaw ay nagtatalo sa isa't isa dahil sa paggawa ng ganoong pagkakamali. Sa kalaunan, iniwan ng mga magnanakaw ang kawawang si Sub-Zero na nakahandosay sa lupa, at tumakas upang maiwasang mahuli. Nabuhay si Sub-Zero sa sandaling iyon at muling isinilang sa harap mismo ng tindahan ng merchant. Muli, inabutan siya ng mga ngalakal ng mansanas at hiniling na bilhin niya ito, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit tumanggi si Sub-Zero na bilhin ito, sa halip pumunta siya sa likod ng tindahan para tingnan ang kanyang mga gamit. Nakita niyang nawala na ang sugat niya sa likod, at nagpasya siyang sumubok ng ibang paraan sa pagkakataong ito. Tinatanggap niya ang katotohanang nasa time leap siya sa lahat ng ito, at umaasa na ang pag-iisip sa kanyang negosyo ay maiiwasan ang mga masamang bagay na mangyari sa kanya. Kaya perpektong plinano niya ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay maging isang inventor gamit ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang mundo, at kumita ng sapat na pera upang mamuhay ng marangyang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ngalakal para sa kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang plano, ngunit pinili ng mga ngalakal na umiwas sa mga problema ni Sub-Zero. Pagkatapos, naglakad si Sub-Zero sa mga lansangan ng bayan at nakaranas ng isang napakakakaibang deja vu act na naglalaro sa harap niya. Natagpuan niya ang dalawang tao na may hawak ng isang nawawalang batang babae upang mahanap ang kanyang ina. Dahil dito, bigla niyang naalala ang batang babae na iniligtas niya at ni Saturday Ayla noong nakaraang loop. Naiintindihan ni Sub-Zero na nakatadhana siyang makilala si Saturday Ayla sa isang paraan or sa iba pa. Kaya pinutol niya ang kanyang plano at bumalik sa mga ngalakal. Doon ay tinanong niya ang mga ngalakal tungkol sa mga pangyayaring pandurukot sa bayan. Sinabi sa kanya ng mga ngalakal ang tungkol sa nangyari hindi pa gaanong katagal. Itinuro niya si Sub-Zero patungo sa mga marka ng magic attack sa mga pader sa malapit, at binigyan siya ng ilang karagdagang pointer patungo sa tamang direksyon sa kanyang pagsisiyasat. Nagpasalamat si Sub-Zero sa kanya at nagpatuloy sa mga lansangan, iniisip ang tungkol kay Saturday Ayla at kunin ang kanyang insignia heirloom. Nakalulungkot para sa kanya, muli niyang nakatagpo ang tatlong magnanakaw sa eskinita. Sa pagkakataong ito ay sumisigaw siya sa tuktok ng kanyang boses na humihingi ng tulong sa anumang paraan na magagawa niya. Ang tatlong magnanakaw ay tinawag ang kanyang pagsisigaw na balewala, ngunit hindi nagtagal ay nagulat silang lahat nang ang Sword Saint na si Reinhard ay dumating sa eksena upang protektahan si Sub-Zero. Kinikilala siya ng mga magnanakaw bilang masamang balita kaagad, at sumisigaw para sa kanilang mahal na buhay. Pagkatapos nilang makaalis, pinasalamatan ni Sub-Zero si Reinhard sa pagligtas sa kanya. Sinabi sa kanya ni Reinhard na wala ito, at hinihimok lang siyang mamuhay at umiwas sa gulo.
Napansin ni Sub-Zero ang kanyang uniforme at nagtanong tungkol sa kanyang uniforme ng bantay. Sinabi sa kanya ni Reinhard na wala siyang tungkulin para sa araw na iyon. Ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa ilang higit pang mga random na bagay, hanggang sa gumawa si Sub-Zero ng isang huling kahilingan. Hiniling niya kay Reinhard na sabihin kay Saturday Ayla, na perpekto niyang inilarawan, na iwasan ang nakawan na bahay sa anumang paraan na magagawa niya. Tumanggo si Reinhard bilang pagsang-ayon at hinayaan si Sub-Zero na umalis. Nang gabing iyon ay pumunta si Sub-Zero sa mga slum at nagtanong sa paligid para sa lokasyon ni Phil. Matapos may turo sa tamang direksyon, tumungo siya sa lugar. Gayunpaman, habang papunta siya roon, nakasalubong niya ang pinakamasamang tao na nakita niya, ang girl hunter na si Elisa, ang taong pumaslang sa kanya sa buong panahon niya. Ipinakita sa kanya ni Elisa ang kanyang usual na pag-uugali, at kinukulit siya ng kaunti bago umalis. Nakahinga ng maluwag si Sub-Zero at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Phil's den. Pagdating niya doon, tumingin siya sa paligid para makita si Phil. Ang hindi niya alam ay nasa likod niya na pala si Phil. Nang gawin niya iyon, huli na ang lahat dahil napagkamalan na siya ni Phil na isang intruder. Inaway niya ito saglit bago huminto upang i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na naroon siya upang ipagpalit ang kanyang cellphone para sa insignia heirloom, na ibebenta niya sa isang partikular na babaeng si Elisa. Huminto si Phil sa pakikipaglaban sa kanya, at tiningnan ang telepono ni Sub-Zero na gustong ipagpalit para sa insignia heirloom. Sinubukan ni Sub-Zero na ipagpalit niya ang insignia para sa telepono sa sandaling iyon, ngunit mas gusto ni Phil na suriin ng kanyang kasamang matandang lalaki ang telepono bago siya gumawa ng deal. Hindi nagaksaya ng oras si Sub-Zero, habang nagmamadali siyang tumungo sa bahay ng matandang lalaki para magawa ang deal sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pagpunta doon, si Sub-Zero ay naging napaka-sentimental kay Phil at nakagat ng dismayadong babae. Pagkarating doon, tiningnan ni Ronnie ang telepono at mas mataas ang rate sa telepono kaysa sa karamihan ng mga banal na bagay na nakita niya. Tuwang-tuwa si Sub-Zero at naniniwalang natapos na ang mga negosasyon doon mismo. Gayunpaman, naghinala si Phil tungkol sa ilang bagay. Sinabi niya sa kanya na huminto para makapagtanong siya sa kanya. Si Sub-Zero ay huminto at nagmakaawa sa kanya na magtiwala sa kanya. Natatakot siyang malapit nang dumating ang assassin na si Elisa para tapusin silang lahat. Si Phil, gayunpaman, ay tumangging magtiwala sa kanyang mga dahilan kahit na sa lahat ng pagmamakaawa at pagyuko. Sa kalaunan, narinig ang nakakatakot na katok sa pinto, at sinagot ito ni Phil. Nakiusap si Sub-Zero na huwag itong buksan, ngunit ginawa niya. Kaya sa huli, at nakita si Saturday Ayla sa kabilang panig. Nakita ni Saturday Ayla ang kanyang sarili sa bahay ni Ronnie, at binyantaan si Phil na ibalik ang kanyang insignia heirloom upang walang pinsalang dumating sa kanya. Napaatras ng ilang hakbang si Phil, at tumangging ibigay sa kanya ang kanyang insignia heirloom. Sa halip, siya ay nagsasalita ng kaunti tungkol kay Sub-Zero na gustong ibalik ang kanyang insignia heirloom sa kanya, na ikinagulat ni Saturday Ayla mismo. Inamin niya na hindi niya alam ang tungkol kay Sub-Zero, or kahit na nakilala niya ito sa totoong buhay. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Phil tungkol sa kanyang insignia heirloom, at hindi niya namalayan ang assassin na naglalakad malapit sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Sub-Zero sa tamang oras at ipinaalam kay Pot, ang kanyang alagang pas ang nagsasalita, na harangan ang pag-atake ni Elisa. Matapos ang kanyang unang nabigong pag-atake, ipinakita ni Elisa ang kanyang sarili at nangakong tatapusin ang lahat ng tao sa silid na taliwas sa kanyang unang plano, napuksain si Saturday Ayla ng mag-isa. Tumayo si Sub-Zero at pinahiya siya sa pagiging masamang babae. Sinabihan siya ni Sub-Zero ng paulit-ulit tungkol sa ilang iba pang walang kabuluhang bagay, at nilaanan ng pusa ng sapat na oras para maibalik ang lahat ng kanyang mana para atakehin ang assassin. Nang handa na si Pot, binato niya si Elisa ng isang bungkos ng mga kristal ngunit hindi man lang ito nagawang masugatan. Lumipat si Elisa sa opens iba at nagsimulang umatake kay Saturday Ayla. Tinanggap naman ni Saturday Ayla ang laban. Magkasama, ang dalawa ay naglaban dito ng ilang sandali kasama sina Ronnie, Sub-Zero, at Phil na nanonood mula sa likod ng gusali. Sa isang punto sa labanan, nagawa ni Saturday Ayla na bitagin si Elisa. Itinuro niya ang isang malaking pag-atake kay Elisa, ngunit nagawa pa rin niyang iwasan ito.
Pagod si Pot dahil naubusan na siya ng mana kaya umatras siya sa mundo ng mga espiritu para magpahinga, iniwan si Saturday Isla na mag-isa para labanan ang kakilakilabot na si Elisa. Habang nag-aaway ang dalawa, pinasalamatan ni Filth si Sub-Zero sa pagligtas sa kanya kanina. Kung nakinig lang sana ito sa kanya kanina, malamang hindi ito mangyayari. Nagpa siya ang matandang si Ronnie na tulungan si Saturday Isla. Dinampot niya ang kanyang talem at buong lakas na nilabanan si Elisa. Nakalulungkot napakabilis ni Elisa para sa kanya. Kinorner siya nito at inatake ang leeg bago ipinagpatuloy ang laban nila ni Saturday Isla. Ikinuyom ni Sub-Zero ang kanyang kamao at naisip ang masawi muli upang simulan muli ang kanyang araw. Gayunpaman, ang sakit ng pagkasawi sa talem ni Elisa ay labis na hindi kayang tiisin. Habang nauubos ang oras, gumawa ng split-second na desisyon si Sub-Zero na iligtas si Filth sa lahat ng gastos. Habang si Elisa ay aatakihin na si Filth, humarang si Sub-Zero at binuhat siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Filth na maghintay ng pagkakataon para makatakas siya. Sinusubukan pa rin ni Filth na makipagtalo sa kanyang paraan, ngunit sinabi sa kanya ni Sub-Zero na ito ay para sa pinakamahusay. Dumampot siya ng malaking bat na gawa sa kahoy, at sa wakas ay naabala niya si Elisa ng sapat para makatakas si Filth. Pagkaalis niya, hinampes ni Elisa si Sub-Zero sa lupa at itinigil ang kanilang laban saglit. Pansamantala, nagpapasalamat si Saturday Isla kay Sub-Zero sa pagbibigay ng lahat sa laban sa kabila ng pagiging mas mahina sa kanilang lahat. Si Sub-Zero, nang marinig ang mga salitang iyon, ay lumakas at hinamon si Elisa na makipaglaban. Pumayag si Elisa sa kanyang hamon at binitag ang kanyang binti. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kutsilyo upang gumawa ng sapat na pinsala kay Sub-Zero, ngunit pinahinto siya sa kalagitnaan ni Reinhard na nag-utos sa kanila na huminto sa pakikipaglaban. Nang makakita ng mas malakas na kalaban, umatras si Elisa ng ilang hakbang at ipinakilala ang sarili sa makapangyarihang saint. Sinabi sa kanya ni Reinhard na pinatawag siya roon ni Filth nang matagpuan niya itong tumatakbo ng mabilis sa mga kalye. Hiniling ni Reinhard kay Elisa na sumuko, ngunit sinabi sa kanya ni Elisa na hindi ito posible. Bahagya siyang tumawa at hiniling kay Sub-Zero na manatili malapit kay Saturday Isla, na abala sa pagpapagaling kay Ronnie gamit ang kanyang mahika. Si Sub-Zero ay may kaunting talakayan kay Saturday Isla habang pinapagaling niya ang nasugatang matanda. Samantala, si Reinhard ay bumunot ng isang espada at ginamit ito upang labanan si Elisa. Sinira ni Reinhard ang kanyang unang sandata at nagpapatuloy sa mga pag-atake. Nang si Saturday Isla ay tapos na sa pagpapagaling ng matandang si Ronnie, si Sub-Zero ay nagbigay ng senyales para kay Reinhard na gawin ang lahat kay Elisa. Ngumiti si Reinhard, at ginamit ang kalaawang na espada sa kanyang kamay para magpakawalan ng napakalakas na pag-atake ng mahika na pumutok sa buong lugar. Matapos harapin si Elisa, sa wakas ay tumayo si Sub-Zero at nagpapasalamat kay Reinhard sa pagligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi bababasa, hindi na siya kailangang masawi at maipanganak muli hanggang sa araw na iyon. Nang ibinaba niya ang kanyang pagbabantay, nagpakita si Elisa mula sa likuran at sinubukang sorpresahin si Saturday Isla. Sa kabutihang palad, nakuha ni Sub-Zero ang isang kahoy na baton at nailigtas si Saturday Isla sa tamang oras. Si Elisa, dahil nabigo siya ng husto, ay umatras at nangako na babalik. Muling tumayo si Sub-Zero at nagpakilala. Pagkatapos ay hiniling niya kay Saturday Isla, ang magandang babae, na sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Si Saturday Isla ay mukhang nababalisa at pinangalanan ang kanyang sarili na Emilia. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Sub-Zero sa pagligtas sa kanya, at iniabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Napabuntong hininga si Sub-Zero at tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Nang maglaon, kinuha ni Reinhard ang sandata na ginamit ni Sub-Zero para harangan ang pag-atake ni Elisa mula kanina, at napagtanto na nahati ito sa kalahati. Sa sandaling iyon, napag-alaman ni Sub-Zero na siya ay nasugatan sa pag-atake. Nawalan siya ng malay at bumagsak. Habang siya ay hinimati, tinanong ni Reinhard si Saturday Isla kung ano ang plano niyang gawin kay Sub-Zero. Sinabi sa kanya ni Saturday Isla aka Emilia na dadalhin niya si Sub-Zero sa kanyang mansyon. Para naman kay Filth, pinasalamatan niya si Emilia sa kanyang tulong, at ibinalik sa kanya ang insignia heirloom. Si Reinhard, pagkatapos na makita ang insignia heirloom sa mga kamay ni Filth, ay labis na nabalisa at hinuli siya dahil sa pagkakaroon ng ganoong heirloom sa kanyang mga kamay.
Matapos mawalan ng malay si Philip, tiningnan ni Reinhard ang buwan at bumalik sa palasyo kasama si Philip. Kinabukasan, nagising si Sub-Zero sa mansyon ni Emilia. Sinuri niya ang kanyang mga sugat at nagulat siya nang makitang ganap na itong gumaling. Nalilito, bumangon si Sub-Zero mula sa kanyang kama at naglakad-lakad sa mga corridors na naghahanap ng anyo ng buhay. Natuklasan niya na ang pasilyo ay isang lupang, kaya binuksan niya ang unang pinto na nakita ng kanyang mga mata at nakita ang sikat na librarian na si Betty na nagtatrabaho. Napagkamala ni Sub-Zero na siya ay isang maliit na babae, at nagsimulang magsabi ng mga mapanlit na bagay sa kanya. Pinarusahan ni Betty ang kanyang walang galang na sarili sa pamamagitan ng pagpapakuryente sa kanyang buhay, at pagnanakaw ng lahat ng kanyang mana bago siya pinaalis sa kanyang silid. Muling nagising si Sub-Zero sa ikatlong pagkakataon sa araw na iyon. Sa pagkakataong ito ay naririnig niya ang dalawang babae na tahimik na nag-uusap tungkol sa kanya. Itinoon niya ang kanyang mga tenga upang marinig ang mga sinasabi ng mga ito, at nalaman niyang pinapuna ang bawat bahagi niya. Bumangon siya mula sa kanyang kama at nakita ang mga cute na babae na umiiwas sa kanya. Di nagtagal, pumasok si Emilia sa silid upang tingnan ang kanyang bisita. Nang makita si Sub-Zero, tinalakay ni Emilia ang ilang bagay sa kanya at sa babae. Kapag sila ay tapos na, si Sub-Zero ay bumangon sa kama at pumunta sa bakuran para sa kanyang pag-eehersisyo sa umaga kasama si Emilia. Doon niya inutusan si Emilia na sundan siya para sa direksyon. Nagpapakita din si Pot sa likod ni Emilia at ipinagpatuloy ang trabaho para sa araw. Sa puntong iyon, tinatapos ni Sub-Zero ang kanilang sesyon ng ehersisyo sa umaga, hinawakan niya si Pot sa kanyang mga kamay at minamasahe ang malambot nitong balahibo. Si Emilia ay nakatayo at pinapanood si Sub-Zero na naglalaro kasama ang kanyang alagang hayop. Napangiti siya ng bahagya, at tinawag siyang kakaiba sa paghaplos niya sa pusa niya ng ganoon. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawang maids kanina para ipaalam kay Emilia na bumalik na ang kanilang Panginoong si Roswell. Bumalik sina Emilia at Sub-Zero sa mansyon upang salubungin ang Panginoon ng Kastilyo. Sa una, nakatagpo nila si Betty na nakipaglaro sa pusa na parang sa kanya, ngunit nang dumating si Roswell, napagkamalan siya ni Sub-Zero na isang clown na inupahan upang aliwin sila sa almusal. Gayunpaman, nang malaman niya na si Roswell ay ang lord ng mansion, nilunok niya ang kanyang laway at nagpa siya na kumain ng almusal. Sa almusal, pinag-uusapan nila ang mga gawain at responsibilidad sa bahay, habang tinatanong ni Sub-Zero ang dalawang kasambahay tungkol sa kanilang ginagawa sa mansyon. Natikman niya ang kanilang pagkain, at pinahahalagahan ang pagiging komplikado ng mga lasa sa buong ulam. Pagkatapos kumain, sinabi ni Roswell kay Sub-Zero ang tungkol sa mga pangyayari sa Royal Palace. Tila, ang kaharian ay kasalukuyang walang hari dahil ito ay sinasalot ng isang epidemya. Medyo natakot si Sub-Zero sa pag-alis niya, ngayong alam na niya ang katotohanan sa likod ng kaharian. Nagsisimula pa nga siyang maghinala na siya ang pasyente ng epidemya na sumasalot sa kaharian. Gayunpaman, sinabihan siya ni Roswell na huwag mag-alala at walang sino man ang nag-iisip sa kanya bilang isang taksil. Sumugod si Emilia sa talakayan at ipinakita kay Sub-Zero ang kanyang insignia heirloom. Nang tanungin tungkol dito, ipinaliwanag niya kay Sub-Zero na ang insignia heirloom ay isang bagay na nagpapatunay sa pagiging karapat-dapat ng isang tao na maging susunod na hari ng kaharian. Patuloy silang nag-uusap ng ilang minuto pa, hanggang sa hilingin si Sub-Zero na kunin upang magtrabaho bilang mayordomo sa mansion. Dahil walang tumutol, dinala si Sub-Zero sa dressing room at sinukat ng dalawang babae kanina. Kapag tapos na sila sa pagsukat sa kanya, dinadala nila siya sa maikling paglilibot sa paligid ng mansion para hindi siya mawala sa trabaho. Sa isang punto sa paglilibot, nakita ni Sub-Zero si Betty na naglalambing sa pusa. Pinalayas niya siya minsan at pagkatapos ay binago niya ang kanyang silid para lang malaman niya ang tamang pinto at mahuli muli ang kanyang pag-aasikaso sa pusa. Pagkatapos ng paglilibot sa mansion, sinimulan niya kaagad ang trabaho. Ipinakita sa kanya ng isa sa mga babae ang kanyang mga gawain para sa araw, at tinatapos ni Sub-Zero ang lahat ng ito bago ang gabi. Nang malapit na siyang matulog, isa sa mga babae ang nagdala sa kanya ng kanyang damit. Gumagawa si Sub-Zero ng ilang higit pang maliliit na pagsasaayos bago ito tawagan na isang araw. Kinabukasan, sinubukan ni Sub-Zero na maghiwa ng patatas para sa kanilang ulam sa almusal. Ang kanyang kaila-hilakbot na kadalubhasaan sa trabaho ay nagdudulot sa kanya ng pagputol ng kanyang daliri.
Sa pagpapatuloy, ipinagpatuloy ni Sub-Zero ang kanyang mga gawain para sa araw na iyon at tinatapos ang mga ito bago masyadong magdilim. Sa ilalim ng takip ng dilim, tinalakay ni Roswell ang ilang bagay tungkol kay Sub-Zero sa isa sa mga dalagang katulong. Sinabi sa kanya ng dalagang katulong ang tungkol sa mga kapansin-pansing kilos ni Sub-Zero, ngunit hindi nagtagal ay sinabihan niya si Roswell na hindi siya dapat maging problema sa katagalan. Pinuri ni Roswell ang kanyang pagmamasid at ipinagpatuloy ang kanyang bagay. Samantala, nakita si Emilia kasama si Sub-Zero, na nag-e-enjoy sa kanilang oras sa damuhan. Naging emosyonal si Sub-Zero sa isang punto, at ipinahayag ang kanyang pinakaloob na damdamin kay Emilia. Masyado siyang nadala kaya hindi niya sinasadyang ipinakita kay Emilia ang mga hiwa sa kanyang mga daliri. Kapag napagtanto niya, huli na ang lahat. Anyway, inaanyayahan pa rin ni Sub-Zero si Emilia na makipag-date para sumama sa pamamasyal. Noong una ay tumanggi si Emilia, ngunit pagkatapos ng maraming panghihikayat, hindi nagtagal ay tinanggap niya ito. Gamaan ang mood ni Sub-Zero, at nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Betty para abalahin muli siya. Sa pagkakataong ito, si Betty ay nabalisa at pinalabas siya ng kanyang silid. Natutulog si Sub-Zero bilang isang masayang tao habang nagsisimula siyang mag-countdown sa susunod na araw. Nakalulungkot para sa kanya, iba ang nasa isip ng tadhana para sa kawawang Sub-Zero. Ilang sandali matapos siyang magising kinabukasan, nalaman niyang na-reset na ang kanyang oras at hindi na nangyari ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Si Sub-Zero ay nalilito, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang gumawa ng ibang paraan. Ilang sandali matapos siyang magising, ang dalawang dalagang katulong na sina Rem at Ram, ay nagpakita malapit sa kanya upang salubungin siya pabalik sa mansyon. Tinakpan ni Sub-Zero ang kanyang mukha, at nagmamadaling pumunta sa isa pang silid upang pagnilayan ang uri ng spell or sumpa na inilagay sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, nakapasok siya sa kakilekilabot na library ni Betty. Kapag nalaman niya ito, huli na ang lahat dahil kinakausap na siya ni Betty or Beatrice. Mula sa kanilang pag-uusap, lumalabas na nauna nang nagising si Sub-Zero noong araw na iyon at dumating upang guluhin ang kapayapaan ni Betty. Pinasalamatan siya ni Sub-Zero sa kanyang oras at tumungo sa bakuran upang suriin ang isang bagay. Pinalabas siya ni Betty, at pumunta si Sub-Zero sa bakuran para hanapin si Emilia doon. Nakita niya itong naglalakad sa damuhan at nilapitan siya. Naging sobrang masaya si Sub-Zero na makita si Emilia at ang kanyang kaibig-ibig na mukha. Nakipag-usap siya sa kanya ng kaunti, at nakuha ang kaligayahan na kailangan niya upang hindi mahulog sa kabuuang kawalan ng pag-asa. Maging si Pot, ang malambot na alagang talking cat, ay nagpakita upang sumali sa kanilang pag-uusap. Kapag tapos na silang mag-usap, nagmamadaling bumalik si Sub-Zero sa loob para kumain ng hapunan kasama ang lahat, kabilang si Roswell, ang lord ng mansion. Ilang sandali sa pagkain ng almusal, hiniling ni Sub-Zero kay Roswell na gamitin siyang muli bilang mayordomo sa mansion. Plano ni Sub-Zero na buhayin ang parehong karanasan niya noong nakaraang araw para masira niya ang sumpa. Halos gumana ang planong ito, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, napipilitan siyang magpahinga sa banyo sa kalagitnaan ng araw. Habang nasa banyo na binabad ang kanyang kalungkutan, ang pabigla-bigla na si Roswell ay naglalakad na walang damit at tinutukso si Sub-Zero bago pumasok sa paligan upang magpahinga. Habang naliligo, pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa dalagang katulong na si Rem, ang may asul na buhok, at si Ram, ang may pink na buhok. Pagkatapos maligo, lumabas si Sub-Zero sa banyo at nakita si Ram sa pasukan, dinala sa kanya ang mga damit ni Roswell. Si Sub-Zero, nang makita siya, ay tinakpan ang lahat ng kanyang nakalantad na lugar upang maiwasang makita ni Ram ang kanyang alaga. Si Ram ay hindi nagpapakita ng interes sa anumang nasa ibaba doon, sa halip, sinabi niya sa kanya na maghanda na makipagkita sa kanya mamaya sa gabing iyon para sa isang bagay na hindi niya matalakay doon. Nagmamadaling pumunta si Sub-Zero sa kanyang silid, habang iniisip niya na gusto siya ni Ram or kung ano paman. Gayunpaman, pagdating ng gabi, pumasok si Ram sa kanyang silid at sinabi sa kanya na naroon siya upang tulungan siyang matutong magbasa at magsulat. Kapag na-master na niya ang skill na iyon, mas makakatulong siya sa bahay. Si Sub-Zero, pagkatapos mag-isip tungkol sa kabutihang magagawa nito, ay pumayag na matutunan ang kanilang mga karakter. Kinuha niya ang calligraphy pen at sinimulang isulat ang papyrus sa harap niya.
Pagkalipas ng ilang sandali, sinimulan niyang ibuhos ang kanyang puso kay Ram, ganap na hindi namamalayan na nakatulog na ito nang makita niya itong humihilik sa kama, at galit niyang sinira ang kanyang panulat. Kinabukasan, maagang gumising si Sub-Zero at isinuot muli ang kanyang kasuotan ng mayordomo, handa na sa trabaho. Tinanong niya si Rem, ang may asul na buhok na dalaga, kung maaari niyang payagan siyang manahin ang kanyang mga damit para sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Rem na hindi na kailangan. Laking gulat ni Sub-Zero sa hindi magandang pakiramdam ng fashion ni Rem, kaya sinubukan niyang kumbensihin siya na magsuot ng mas maraming damit. Bukod sa kanilang mga maid outfits, nakikita ito ni Rem bilang isang insulto at nagsimulang magsabi ng mga nakakainsultong bagay kay Sub-Zero. Sa kalaunan, lumayo siya kay Sub-Zero at hinihimok siyang ipagpatuloy ang kanyang araw na trabaho. Sumama si Sub-Zero sa mga babae sa kusina at nahiwa muli ang kanyang daliri mula sa kanyang kawalan ng karanasan. Kinastigo siya ni Ram dahil sa pagiging isang kakilakilabot na mayordomo, at hinimok din siyang alagaan ang kanyang buhok. Pagkatapos maghiwa ng mga gulay sa kusina, ang tatlo ay nagtungo sa bakuran upang putulin ang mga palumpong. Doon, pinag-uusapan nila ang mga bagay at mga tungkulin sa mansyon. Lumipas ang mga oras, at nakita si Sub-Zero na naglilinis ng banyo. Sa sandaling iyon, ginambala siya ni Rem at humihingi ng paumanhin para sa mga nakakainsultong pananalita sa kanya noong nakaraang araw. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na patatawarin niya siya sa kondisyon na tutulong siya sa pagsusuklay ng kanyang buhok. Kumuha si Rem ng isa pang scrubong brush at sumama kay Sub-Zero sa paghuhugas ng sahig. Sinasabi niya ang ilang mga bagay na nakakasira sa kanya at pagkatapos ay sumuko sa kanyang kagustuhan. Si Sub-Zero, pagkatapos ng kanyang trabaho, ay sumusunod kay Rem sa bayan upang makakuha ng ilang mga supply. Sa lugar ng supply, nakita niya ang ilang mga bata na naglalaro at sinasamahan sila sa kanilang kasiyahan, hanggang sa matapos ni Rem na makuha ang lahat ng mga supply. Sa kanilang pag-uwi, pinag-uusapan ni Rem at Sub-Zero ang mga bata na parang masasamang tao. Sinusubukang pigilan siya ni Sub-Zero na magsalita ng masama tungkol sa mga bata, ngunit si Rem ay ipinagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol dito. Sa kalaunan, binago ni Sub-Zero ang paksa at nagsabi ng ilang magagandang bagay tungkol kay Rem, at ito ay nagpapangiti kay Rem. Nang gabing iyon, pinuna ni Emilia si Ram para pangasiwaan ang sesyon ng pag-aaral ni Sub-Zero para sa gabi. Ang isip ni Sub-Zero ay tumibok nang wala sa ritmo habang siya ay medyo natatakot sa kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang segundo, nag-ipon siya ng lakas ng loob at inanyayahan si Emilia na makipag-date. Unang tinanong siya ni Emilia kung ano ang date. Ipinaliwanag ito ni Sub-Zero sa kanya, at nakumbinsi siyang sundan siya sa isang date. Si Sub-Zero ay naging napakasaya na nangako siyang hindi na matutulog ng gabing iyon para makaligtas siya sa gabi at maiwasang masawi sa kanyang pagtulog. Sa kasamaang palad para kay Sub-Zero, malapit na siyang makaranas ng isa pang kaganapan sa gabi. Habang nananabik siyang naghihintay ng umaga sa kanyang silid, bigla siyang nakaramdam ng lamig, at na-off ang mga ilaw. Si Sub-Zero ay nagmamadaling pumunta sa corridor, nanginginig at nagtataka kung bakit parang nahihilo ang kanyang katawan. Nakalulungkot, lumalabas na nolasan siya noong araw na iyon, at nagkakabisa na ang lason. Si Sub-Zero ay bumagsak sa pasilyo, at pinaslang ng isang asasin na ipinadala upang tapusin siya. Nagising si Sub-Zero sa matinding sakit nang bumalik siya sa parehong estado kung saan siya sa kanyang paglukso sa oras. Hindi niya sinasadyang takutin sina Ram at Rem, na malapit sa kanya noong panahong iyon. Napagtanto ni Sub-Zero na marahil ay hindi pa nila siya nakilala noon, kaya sinubukan niyang pakalmayin ang mga ito. Pagkatapos ay nagbihis siya at lumakad sa pasilyo, sinusubukang sundan ang kanyang mga hakbang at posibleng malaman kung ano ang nangyari noong nakaraang gabi. Si Betty, na tila sumusunod sa kanya, ay hamarang sa kanya at tinawag siyang iritado. Malamang, nakapasok na siya sa library niya nang hindi niya nalalaman. Humihingi ng paumanhin si Sub-Zero sa pagdulot sa kanya ng anumang mga issue, at hiniling sa kanya na ihain siya ng tsaa. Nagalit si Betty sa ganoong pahayag, kaya magalang niyang hiniling kay Sub-Zero na lumabas sa kanyang library. Mukhang hindi nakuha ni Sub-Zero ang memo sa simula, habang patuloy niyang tinitignan ang anumang librong binabasa niya. Nang hindi na niya makayanin, itinapon niya si Sub-Zero sa kanyang bintana, at nahulog siya sa mga palumpong sa ibaba. Natagpuan ni Emilia si Sub-Zero na natatakpan ng dumi mula sa mga palumpong, at sinabi sa kanya ang tungkol dito.
Nahiya si Sub-Zero sa pagiging natatakpan ng dumi, ngunit sinabi sa kanya ni Emilia na okay lang dahil hindi niya alam ang tungkol dito noong una. Upang matulungan siyang alisin ang lahat ng dumi, ginaising ni Emilia si Pot at hiniling sa kanya na hugasan si Sub-Zero. Nagpapakita si Pot sa mga kamay ni Emilia, at gumagamit ng water-themed spell para linisin si Sub-Zero. Ilang sandali pa, naglalaro lahat sina Pot at Sub-Zero sa damuhan. Doon, sa bakuran, nakipag-away si Sub-Zero kay Pot at naging dahilan upang tumawa ng malakas si Emilia dahil sa pagiging cute nila. Ipinagmamalaki ni Sub-Zero ang kanyang sarili dahil sa wakas ay napatawa niya si Emilia. Si Emilia, na napansing idinagdag ni Sub-Zero ang tan na suffix sa kanyang pangalan, ay nagtanong sa kanya tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na ito ang tawag ng magkakaibigan sa isa't isa, at dapat niyang ipagmalaki na magkaroon ng ganoong pangalan mula sa kanya. Si Emilia, nang mabalitaan niya na maaaring nagkaroon lang siya ng isang kaibigan, ay nataranta at tinakpan ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Palihim na nakipag-usap si Sub-Zero kay Pot, at nalaman niyang isa ito sa matagal nang ninanais ni Emilia na tawagin ang mga ganoong palayaw. Pagkatapos ng maraming paliwanag, dumating ang dalawang kasambahay, sina Rem at Ram, upang ipaalam ang pagbabalik ni Roswell. Sa pagkakataong ito nagpasya si Sub-Zero na sumubok ng ibang diskarte. Plano niyang magtrabaho ng masinsinan sa susunod na 3 araw, para tahimik niyang malaman kung sino ang assassin na kasama nila. Nang tanungin siya ni Roswell kung ano ang gusto niyang gawin, pinili ni Sub-Zero na maging isang normal na panauhin sa mansion sa halip na hilingin na magtrabaho sa kanila bilang mayordomo. Ipinagkaloob sa kanya ni Roswell ang kanyang hiling, at ginugugol ni Sub-Zero ang natitirang bahagi ng kanyang araw sa pagsisiyasat sa misteryo sa paligid ng kanyang kasawian. Pagsapit ng gabi, sinubukang kausapin ni Sub-Zero si Ram ngunit hindi siya pinansin. Kinabukasan, nilapitan ni Sub-Zero si Betty para tanungin siya tungkol sa uri ng spell or sumpa na ginawa sa kanya, ang sumpa na pumapaslang sa kanyang pagtulog at ganap na nagising sa isang time leap. Sa una, sinubukan ni Betty na itulak siya palayo, ngunit nakiusap si Sub-Zero na pakinggan siya. Matapos marinig ang lahat ng sasabihin nito, nagpasya siyang tulungan siya. Pagkatapos ng ilang pagbabasa, nalaman ni Sub-Zero na siya ay isinumpa ng isang shaman na tila inuubos ang kanyang mana sa tuwing siya ay matutulog. Tinanong siya ni Sub-Zero kung mayroong sino mang maaaring gumawa ng gayong mahika sa mansyon. Sinabi sa kanya ni Betty na sila lang ni Pot ang makakagawa ng ganoong high-end na magic. Sinabi rin sa kanya ni Betty na siya ang tumulong sa pagpapagaling sa kanya nang dalhin siya sa mansyon. Nahirapan itong paniwalaan ni Sub-Zero, kaya sinubukan niyang manukso sa katotohanan sa kanya. Naiinis si Betty at muli siyang itinapon palabas ng kanyang bintana. Bumangon siya mula sa damuhan at patuloy na sinisiyasat ang kanyang pagkasawi. Mula sa impormasyong makakalap niya, nalaman ni Sub-Zero na 3 beses lang siyang nasawi sa kabisera bago siya dinala sa mansyon. Ibig sabihin lang nito ay hindi na siya papayagang masawi muli dahil 3 beses na siyang nasawi sa mansyon. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang huling pagkikita kay Pot kung saan hiniling niya sa kanya na bantayan si Emilia para sa kanya habang tinitipon niya ang kanyang mga iniisip. Ginambala siya ni Ram para ihain sa kanya ang tsaa. Umupo siya sa kanyang kama at nagtanong pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na medyo umuunlad na siya sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos, nagkwento siya tungkol sa isang pula at asul na ogre kay Ram. Sa buod, ang kwento ay nagsasangkot ng blue ogre na kailangang mawala ang lahat para lamang mailigtas ang pulang ogre na hindi kayang mamuhay ng mag-isa. Matapos marinig ang malungkot na kwento, insulto ni Ram ang parehong mga ogre sa pagiging hindi makatwiran, at hinahayaan ang kanilang mga puso na magpasya para sa kanila. Itinuro sana ng asul na ogre ang pulang ogre kung paano mamuhay ng mag-isa, habang ang pulang ogre ay iiwasan na maging pabigat sa kanyang kaibigan. Si Sub-Zero ay bumantong hininga at pinili ang parehong mga ogre, dahil sinusubukan lamang nilang mabuhay. Mababa ang tingin ni Ram sa kanyang sagot at sinabi sa kanya na maging mas matalino sa susunod. Hindi pinapansin ni Sub-Zero ang kanyang pang-iinsulto, at nakipag-usap sa kanya tungkol sa iba pang random na katotohanan tungkol sa kanilang kaharian sa isang magandang talon. Maya-maya, tinapos niya ang pag-uusap nila ni Sub-Zero at bumalik sa kusina. Kinabukasan, inayos ni Sub-Zero ang kanyang kargada para umalis sa mansion para sa susunod niyang destinasyon. Nag-aalala si Emilia tungkol sa kanya, at hiniling sa kanya na muling pag-isipang iwan sila.
Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Sub-Aero at tiniyak kay Emilia na siya ay matatagpuan pa rin. Sinubukan pa ni Sub-Aero na purihin ang mga maids bago umalis sa mansion. Sinugod siya ni Emilia upang sabihin ang kanyang huling paalam bago siya iwan sa mga kamay ng tadhana. Naglakbay si Sub-Aero sa kagubatan, at tumalikod para lang bantayan at imbestigahan ang silid ni Emilia. Mula roon, naglabas siya ng magarbong kutsilyo sa kusina at tinitigan ito na parang may hinihintay na mangyari. Pagsapit ng gabi, muling umatake ang assassin. Si Sub-Aero ay tumatakbo para sa kanyang mahal na buhay at natrap sa isang bangin. Inalis niya ang kanyang kamiseta at inihanda ang sarili para labanan ang salarin. Kapag nagpakita ang mukha ang assassin, nadismaya siyang malaman na ang umaatake ay walang iba kundi si Rem. Si Rem ay hindi nagpapakita ng pagsisisi sa pag-atake sa isang hindi nakakapinsalang tao. Pinayuhan pa niya ito na tanggapin ang kanyang kapalaran upang maibigay niya sa kanya ang walang sakit na kasawian. Tinanong siya ni Sub-Aero kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa gayong pagtrato mula sa kanya, ngunit tumanggi si Rem na sabihin sa kanya. Sa halip, tinanong niya ito tungkol sa kanyang tunay na intensyon para kay Emilia. Akala niya ay nakikipagtulungan si Sub-Aero sa kaaway ni Emilia. Ang lahat ng mga pagtatangka upang baguhin ang kanyang isip ay napatunayang walang saysay. Si Sub-Aero pagkatapos ay gumawa ng isang huling minutong pagtatangka upang tumakbo para dito. Inilabas niya ang kanyang cellphone, at flinash ang mata ni Rem bago umalis. Pagkatapos tumakbo ng ilang metro, pinutol ni Rem ang kanyang binti at hindi siya makakilos. Pagkatapos ay nilapitan niya ito, at pinigilan ang pagdurugo ng binti nito para lang makuha niya ang impormasyong kailangan niya sa bibig nito. Si Sub-Aero ay patuloy na nagmamakaawa sa kanya na palayain siya, dahil hinding-hindi niya sasaktan si Emilia. Sa kasamaang palad para sa kanya, matigas ang ulo ni Rem habang hinahampas siya nito at patuloy na nagtatanong sa kanya ng katotohanan. Sinabi sa kanya ni Sub-Aero na wala siyang kinalaman sa paghuli kay Emilia or anumang bagay. Siya ay isang lalaki lamang na sinusubukan ang kanyang makakaya upang makipagkaibigan sa isang bagong mundo. Nakalulungkot, tumangging paniwalaan siya ni Rem. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang aura ay umaamoy ng aura ng mangkukulam, at ito ay nagpapainis sa kanya. Nawalan ng pag-asa si Sub-Aero at nagsimulang umiyak. Sumisigaw siya ng napakalakas na nagtatanong kay Rem kung bakit galit na galit ito sa kanya. Tumanggi si Rem na patapusin siya sa pagsasalita habang hinihiwa niya ang kanyang lalamunan at iniiwan siyang masawi. Kinabukasan, nagising si Sub-Aero sa iisang kama kasama ang dalawang maids na babae na kasama niya. Medyo nabigla siya at tumanggi na makipag-usap sa sinuman, hanggang sa dumating si Emilia upang makita siya. Pagdating niya doon, binalaan siya ni Sub-Aero na huwag siyang makikialam dahil natatakot siyang maapektuhan din siya ng sumpa. Pagkatapos ay nakakuha siya ng ideya na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit nang gagawin niya iyon, isang madilim na ulap ang pumapaligid sa kanila at nag-freeze ng oras sa ilang sandali. Kapag nangyari ito, isang maitim na humanoid na kamay ang naglalakbay sa katawan ni Sub-Aero hanggang sa makarating ito sa kanyang puso. Hinawakan ng kamay ang puso ni Sub-Aero at mas lalo siyang natakot na magsalita. Nawala si Sub-Aero sa kawalan ng ulirat sa isang piraso, at nagpas siyang magkulong at itaboy si Emilia. Sa mga susunod na eksena, nananatili si Sub-Aero sa kama at iniisip ang susunod niyang gagawin. Lumapit si Roswell upang makita siya, ngunit tumanggi si Sub-Aero na bigyan siya ng anumang madla. Maya-maya, dumating si Betty para tingnan si Sub-Aero. Nang tanungin kung bakit siya may care sa kanya, sinabi sa kanya ni Betty na si Pot at si Emilia ang nagpagawa sa kanya. Lumapit si Betty sa kanya at natuklasan ang baho ng Witch of Envy kay Sub-Aero. Si Sub-Aero ay labis na nagulat, at nagtanong kay Betty kung bakit siya magiging kaanib sa witch. Sinabi sa kanya ni Betty na maaaring pinapaboren siya ng witch dahil sa sobrang dami ng kanyang aura. Nakaupo lang doon si Sub-Aero, at iniisip kung ano ang magagawa niya para maiwasang masawi sa ikalimang sunod-sunod na pagkakataon. Nakaisip siya ng ideya, at hiniling kay Betty na tulungan siyang panatilihing ligtas siya sa kapahamakan sa susunod na mga araw. Napabuntong hininga si Betty, at nakipagkasundo sa kanya para mapanatili siyang ligtas hanggat nasa mansion pa siya. Naging emosyonal si Sub-Aero at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, kaya sinabihan niya siyang putulin ang kalokohan at maging masaya lamang siya na pumayag siyang tulungan siya. Nang maglaon ng gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Sub-Aero tungkol sa dati niyang pagkikita kay Rem.
Sa panaginip, binalikan niya ang nakakakilabot na sandali kasama si Rem. Sa kabutihang palad, ang spell ng proteksyon ni Betty ay nakatulong sa kanya na malampasan ang bangungot at bumalik siya sa kanyang pagtulog ng payapa. Kinaumagahan, ginaisang siya ni Betty at sinabihan siyang iwasang masira ang anumang bagay sa kanyang library. Ginugugol ni Sub-Zero ang kalahati ng araw doon sa silid-aklatan, tinutulungan si Betty na kumalap ng impormasyon. Sa isang punto, lumabas siya ng kanyang library para kumuha ng isang bagay, naiwan si Sub-Zero sa loob. Naiwang mag-isa si Sub-Zero na may libu-libong aklat. Medyo natakot siya at binuksan ang pinto para tingnan ang gusali. Nakikita niya ang sikat ng araw, at nabibighani sa kagandahan nito habang naglalakad siya sa hallway. Maya-maya ay naabutan siya ni Emilia at hiniling sa kanya na sundan siya kung saan. Si Sub-Zero ay bulag na sinusundan si Emilia hanggang sa makarating sila sa harap ng isang silid. Tatanungin na sana ni Sub-Zero si Emilia kung ano ang problema, ngunit ang mga sigaw ni Ram ay napigilan siyang gawin iyon. Pumasok si Sub-Zero sa silid, at nadatnan si Ram na umiiyak sa bangkay ng kanyang kapatid. Nagtataka si Sub-Zero kung bakit at paano nasawi si Rem, ngunit sinabi ni Roswell sa kanya na nasawi si Rem dahil sa kahinaan, halos parang nakatulog siya at hindi na muling nagising. Napagtanto ni Sub-Zero na hindi si Rem ang shaman na hinahangad niya. Hiniling ni Emilia kay Sub-Zero na sabihin sa kanila ang anumang maaaring makatulong sa kanila na maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Sub-Zero na sabihin sa kanila, ngunit naalala niya ang pangyayari sa humanoid na kamay at pinigilan ang kanyang sarili na magsalita. Pagkatapos, nawala si Ram sa kanyang sarili at inatake si Sub-Zero na parang siya ang pumaslang kay Rem. Sa kabutihang palad, dumating si Betty sa tamang oras upang iligtas si Sub-Zero. Naghinala si Roswell at hinamon si Betty na tulungan si Sub-Zero. Naninindigan si Betty at tumanggi na matakot sa kanya. Sa huli, lahat ay pumipili ng panig. Gumawa ng huling minutong desisyon si Sub-Zero at tumakas mula sa mansyon. Siya ay tumakbo sa lugar kung saan siya nasawi, at iniisip ang tungkol sa pagkasawi muli upang mabuhay muli si Rem sa kanyang paglukso sa oras. Habang tinitignan niya ang paligid, nakakita siya ng bangin at naglakad patungo dito. Gayunpaman, natakot siyang masawi, kaya't nakatulog siya sa gilid ng bangin. Makalipas ang ilang oras, nahanap siya ni Betty doon at ginaisang siya. Sinabi niya sa kanya na plano niyang panatilihin siyang ligtas mula sa kanyang sarili anuman ang mangyari. Napagtanto ni Sub-Zero na naging makasarili siya sa lahat ng ito, kaya nagpasya siyang gawin ang pinakamahirap na desisyon sa simula. Nangako si Betty na tutulungan siyang makatakas sa pangangailangan para makalaya siya sa sumpa. Gayunpaman, napagtanto ni Sub-Zero ang ilang iba pang mga bagay na nagpapatibay sa kanyang pasya na puksain ang sarili. Naalala niya ang sinabi ni Rem na sumisigaw sa kanya na pabayaan siya. Sa sandaling iyon, naabutan sila ni Ram, na nagngangalit sa galit. Si Betty ay nakatayo sa harap ni Sub-Zero upang iligtas siya, ngunit sinabi sa kanya ni Sub-Zero na huwag mag-abala, na nagawa na niya ang kanyang desisyon nang hindi nagdadalawang isip. Nagpapasalamat si Sub-Zero sa lahat sa pagtulong sa kanya, at tumakbo patungo sa gilid ng bangin. Tumalon si Sub-Zero mula sa bangin na may ngiti sa kanyang mukha at bumagsak ang kanyang ulo sa lupa, na nagtapos sa kanyang buhay sa proseso. Ilang saglit lamang matapos matugunan ang kanyang wakas, muling nagising si Sub-Zero sa parehong kama. Sa pagkakataong ito ay nakita niyang magkasama ang dalawang maids, sina Rem at Ram. Bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang tiyan at napapikit siya. Agad namang sumugod sina Rem at Ram para malaman kung ano ang problema. Hinawakan ni Sub-Zero ang kanilang mga kamay para kumpirmahin kung sila nga ba talaga ang kasama niya. Matapos kumpirmahin ang kanyang hinala, ngumiti si Sub-Zero at pinahahalagahan ang mga babae. Si Rem at Ram, na technically hindi pa siya nakikita noon, ay umatras mula kay Sub-Zero na nasa harapan nila. Nakangiti pa rin si Sub-Zero at naghihintay hanggang sa dumating si Emilia upang suriin siya. Habang nag-aalmusal, hiniling ni Sub-Zero kay Roswell na kunin siya para magtrabaho sa mansion. Sa pagkakataong ito ay sumubok siya ng isa pang diskarte na naiiba sa nauna, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga residente sa mga bagay na kailangan nila ng tulong. Makukuha niya ang kanilang tiwala at madaling maiwasan na paghinalaan bilang isang kaaway. Sa kabutihang palad para sa kanya, walang pagtutol si Roswell sa kanyang kahilingan dahil pinapayagan niya si Sub-Zero na gawin ang kanyang trabaho sa kapayapaan.
Kaagad pagkatapos ng almusal, nagmamadali siyang pumunta sa iba't ibang bahagi ng mansyon para tumulong sa isa or dalawang gawain. Pagsapit ng tanghalian, nagpapahinga si Sub-Zero sa damuhan para magpahinga. Nakipagkita si Pot sa kanya doon upang makasama siya. Tinalakay ng dalawa si Emilia at ang kanyang magic attribute. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sub-Zero na si Emilia ay isang spirit arts user, hindi isang magic user. Nalaman din niya na maaaring mayroon siyang mahika na nakatago sa loob niya, at hiniling sa pusa na tulungan siyang malaman ito. Ginawa ni Pot ang kanyang mojo at nalaman na ang attribute ni Sub-Zero ay Shadow, na isang napakabihirang katangian ng magic na mayroon. Sa puntong iyon, bumalik si Emilia mula sa kanyang pamamasyal at nakitang pinagkakaabalahan ni Sub-Zero ang kanyang magic attribute. Pinapakalma niya siya at ipinaalam sa kanya kung gaano ka-special ang kanyang magic attribute. Humihingi pa rin si Sub-Zero ng ilang patunay upang malaman kung siya ay tunay na gumagamit ng Shadow. Inihagis siya nina Emilia at Pot sa isang madilim na ulirat na nakakatakot kay Sub-Zero. Sa kabutihang palad ay nakawala siya sa ulirat at bumalik sa normal bago mapansin ni Emilia na may mali. Sa pagpapatuloy, dinala ni Emilia si Sub-Zero sa paglilibot sa paligid ng bakuran ng mansyon, upang matuto ng higit patungkol sa pag-visualize at pagsasakatuparan ng kanyang mga kakayahan sa mahika. Sa isang punto, sinubukan ni Sub-Zero na isakatuparan ang ilan sa kanyang mga kakayahan sa mahika para lamang maglabas ng malaking bahagi ng itim na usok sa lugar. Matapos subukan ang isang mapanganib na trick, ipinahinga niya ang kanyang katawan sa isang upuan. Naawa si Emilia sa kanyang paghingal at naglagay ng prutas sa kanyang bibig. Ang prutas na ito, na sinasabing nagpapasigla sa mana ng isang salamangkero, ay nagpapalakas muli kay Sub-Zero, kaya naipagpatuloy niya ang kanyang araw. Pagsapit ng gabi, nagkita sina Ram at Roswell para talakayin ang kanilang panauhin na si Sub-Zero. Nagtanong si Roswell tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ni Ram na wala pa silang napansin na kakaiba. Ang magagawa lang nila sa ngayon ay bantayan siyang mabuti. Naging maayos ang buhay para kay Sub-Zero habang siya ay natutulog at nagising ng payapa. Kinaumagahan, nakipagpulong si Sub-Zero kay Betty upang tanungin siya tungkol sa pagtanggal ng kanyang sumpa. Sinabi sa kanya ni Betty na walang paraan upang i-undo ang isang sumpa, maliban kung ang caster mismo ang magpapawalang bisa nito. Si Sub-Zero ay na-curious at nagtanong kay Betty tungkol sa Witch of Envy. Sinabi sa kanya ni Betty ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa witch. Gayunpaman, tinawag niya ang witch na Saturday Isla, na nagpapaalala sa kanya sa unang pagkakataon na nakita niya si Emilia bilang una niyang tinawag ang kanyang sarili na Saturday Isla. Nagsimulang mag-isip si Sub-Zero kung kinuha ng witch ang anyo ni Emilia para lang isumpa niya ito hanggang sa huli. Gayunpaman, nang walang malaking konklusyon, ngumiti si Sub-Zero at ginawa ang kanyang desisyon sa usapin. Kapag oras na para magsimulang magtrabaho para sa araw na iyon, medyo nakikipaglaro si Sub-Zero kina Emilia at Pot at nagawa niyang inisin sila. Nang siya ay umalis, si Emilia ay naging lubhang hindi mapalagay dahil siya ay naghinala na may mali kay Sub-Zero. Sa susunod, ibinaba ni Sub-Zero ang isang magandang florera at mabilis na nagmamadaling linisin ito. Samantala, patuloy na iniisip ni na Emilia at Pot kung ano ang maaaring pinagdadaanan ni Sub-Zero para maging sobrang hyperactive niya. Patuloy na ginagawa ni Sub-Zero ang kanyang pinakamahusay na ginagawa. Mabilis niyang pinalitan ang nabasag niyang vase bago pa masyadong mapansin ni Rem. Masyadong naghihinala si Rem sa mga bagay-bagay, at tinanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga florera. Binigyan siya ni Sub-Zero ng hindi makatotohanang sagot, at patuloy na ginagawa ang kanyang trabaho ng hyperactive. Sa pagtatapos ng araw, hinuhugasan niya ang kanyang mukha at nagpapahinga ng isang beses. Naabutan siya ni Emilia at sinubukan siyang pakalmayan. Sinusubukan pa rin ni Sub-Zero na ipagpatuloy ang pagkilos ngunit nakikita ni Emilia ang kanyang mga panlilinlang. Dinala niya siya sa kanyang silid, pinaupo, umupo sa tabi niya, at ipinatong ang ulo sa kanyang kandanggan. Itinanong ni Sub-Zero ang mga kinakailangang tanong at nakuha ang mga sagot na hinahanap niya. Sinabihan siya ni Emilia na kunin ang lahat ng pahinga na makukuha niya bago sumikat ang araw. Si Sub-Zero ay patuloy na humihiyaw tungkol sa ilan pang mga bagay upang maiwasang itaas ang mga hinala ni Emilia. Pinatahan siya ni Emilia sa pamamagitan ng pagkiss sa kanyang noo. Dahil dito, umiyak si Sub-Zero, at nagsimula siyang mag-open up. Natahimik si Emilia at hinayaan siyang matulog sa kanyang kandanggan.
Napakaaga sa susunod na umaga, dumating si Rem para tawagan si Sub-Zero para magtrabaho. Gayunpaman, hiniling ni Emilia sa kanya na bigyan siya ng isang araw na pahinga para makapagpahinga mula sa lahat ng kanyang mga problema. Pagsapit ng gabi, nagising si Sub-Zero sa kondongan ni Emilia at dumiretso sa kwarto ni Betty. Doon ay pinagkakaabalahan niya ang pagtulog ng sobrang late. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Betty ng isang paraan upang mapawalang bisa ang isang sumpa. Gayunpaman, kailangan niyang magkaroon ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa caster ng spell. Inilabas ni Sub-Zero ang lahat ng mga clue at sa wakas ay nakakuha ng lead. Hinawakan niya si Betty at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Sub-Zero na sobrang energetic. Nahanap niya si Emilia, at pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya na makuha ang lead na napakadesperadong matuklasan niya. Kapag siya ay tapos na, sumama siya kay Ram at Rem sa kusina upang simulan ang kanyang regular na gawain sa araw. Sa susunod, sumali si Sub-Zero kay Ram at Rem sa kanilang pagpunta sa merkado upang makakuha ng mga supply. Habang nasa palengke, nakikipaglaro siya sa mga tao at nakakagawa ng ngiti sa kanilang mga mukha. Matapos makuha ang kanilang mga supply, iniinsulto ni Ram si Sub-Zero at tinawag siyang mababang uri ng lalaki dahil sa pagpapahiya sa sarili para lang matawa ang mga tao. Pumasok ang mga bata at ipagtanggol ang kanilang bayani laban sa kakilekilabot na si Ram. Habang nakikipag-usap sa mga babae, isang batang babae ang tumawag kay Sub-Zero at dinala ang kanyang atensyon sa isang maliit na tagpi sa madilim na kakahuyan. Naglalakad si Sub-Zero sa kakahuyan, at tinulungan ang batang babae na mabawi ang kanyang nawawalang aso. Nang makuha niya ang kanyang aso, sinubukan niyang hawakan ito, ngunit naiinis ang aso kay Sub-Zero. Marahan itong nilapitan ni Sub-Zero at hinawakan ang ulo, dahilan para mapangiti ang aso. Naging normal ang takbo ng buhay ng tatlo hanggang sa magdilim na at bumalik na sila sa mansyon. Doon ay nakasalubong nila si Roswell na papalabas pa lang para asikasuhin ang isang bagay na nakakagulo. Laking gulat ni Sub-Zero nang makitang nangyayari ito, dahil hindi ito nangyayari ng normal sa kanyang paglukso sa oras. Alam ni Sub-Zero na gumagana ang kanyang plano, kaya hinihikayat siyang gumawa ng higit pa. Pagsapit ng gabi, binisita niya si Betty upang sabihin dito ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Napagpasyahan niya na siya ay isinumpa, at ngayon ay kailangang humanap ng paraan para alisin ang sumpa sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Betty na wala silang magagawa sa puntong ito. Si Sub-Zero, gayunpaman, ay hindi handang tumanggap ng hindi bilang sagot. Kinumbinsi niya or binyantaan si Betty na iligtas siya, or kung hindi, ipapaalam niya kay Pot na siya ay isang masamang tao. Napabuntong hininga si Betty, at ipinatong ang kamay sa noo nito para tingnan kung ano ang mangyayari. Ilang sandali pa, may ilang itim na hamog na lumabas mula sa kamay ni Sub-Zero. Nakita ito ni Betty at pinawi ang sumpa. Masyadong naghinala si Sub-Zero at naalala ang maliit na aso mula sa paghawak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Betty, at nagmamadaling lumabas ng kanyang silid upang salubungin si Ram at Rem sa pasilyo. Doon ay sinabi niya sa kanila ang totoo at pumili ng isa sa kanila, si Rem, na sundan siya sa nayon para hamanin niya ang mga tao doon. Bago sila umalis, huminto si Emilia para mag-hi. Napansin niya ang tensyon sa hangin at tinanong siya tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na lalabas lang siya para ayusin ang isang bagay, at hinayaan siya ni Emilia matapos siyang bigyan ng basbas. Tumungo sina Sub-Zero at Rem sa nayon para lang malaman na marami sa mga anak ng nayon ang nawala. Mabilis siyang tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng kakahuyan, at nakakita ng ilang berdeng lampara na nakalagay doon. Napansin ni Rem ang isang lampara na nasira, at agad itong nakilala bilang isang pag-atake ng mangkukulam. Pinabalik niya ang kanilang entourage sa nayon upang humingi ng tulong, habang papasok siya para hanapin ang mga bata. Sinusubukan ni Rem na maunawaan kung bakit gagawin iyon ni Sub-Zero para sa ilang mga bata sa isang random na village lamang. Tinanong niya ang dahilan kung bakit niya isinasapanganib ang kanyang buhay para iligtas ang ilang bata, at binigyan siya ni Sub-Zero ng sagot tungkol sa moral at hindi sumusuko. Kapag tapos na sila, nagpasya si Rem na sundan siya mismo sa kakahuyan. Sinusubaybayan ni Sub-Zero at Rem ang amoy ng mga bata sa malalim na kagubatan. Sa isang punto, naaamoy nila ang isang bagay na hindi makatao at sinusundan ang amoy sa isang kapatagan. Doon ay nakita nila ang mga bata na pawang nakahiga at mahina ang kanilang mga buto.
Nakahanap si Sub-Zero ng mga marka ng sumpa sa ilan sa mga bahagi ng kanilang katawan, at hiniling kay Rem na pagalingin sila gamit ang kanyang mahika. Nang simulan niyang pagalingin ang mga ito, si Peter, isa sa mga bata, ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog at sinubukang sabihin kay Sub-Zero ang isang bagay. Sa kasamaang palad, hindi siya nagtatagal ng sapat upang magsalita ng anumang bagay na mahalaga. Pinatahimik siya ni Sub-Zero para matulog, at inihanda ang sarili na mahanap ang salarin sa lahat ng paraan. Bumangon siya, iniwan si Rem kasama ang mga bata, at umalis pagkatapos matiyak kay Rem na magiging maayos siya. Lumakad ng malalim si Sub-Zero sa kagubatan at natagpuan ang isa sa mga bata, ang may-ari ng aso, na nakahandusay sa lupa. Ilang sandali pa, isang sinumpaang aso na kahawig ng maliit na tuta mula kanina ay nagpakita at bumalik sa mga palumpong bago inatake si Sub-Zero. Kinagat si Sub-Zero ng aso at pagkatapos ay hinayla ito sa hangin bago ito ibagsak sa lupa. Pagkalipas ng ilang segundo, nagpakita ang ilang iba pang mga sinumpaang aso at sumugod patungo kay Sub-Zero para sa isang pag-atake. Sa kabutihang palad, dumating si Rem sa tamang oras upang pigilan ang ilan sa kanila sa pagpaslang kay Sub-Zero. Kinuha ni Sub-Zero ang bata at dinala pabalik sa nayon, habang pinipigilan ni Rem ang mga aso. Kapag masyado na siyang nahihirapan, sumama siya kay Sub-Zero sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng asosasyon ng sinumpaang mga aso, ang maliit na tuta mula kanina, ay nagpapakita at kinokontrol ang kanyang mga aso upang patumbahin si Rem. Matapos ma-knockout, nagising ang katawan ni Rem at ginawa siyang balisa na babae. Siya ay tumawa ng balisa at tinapos ang lahat ng mga aso na makikita niya. Nakita ni Sub-Zero ang kakilakilabot na kalagayan niya at tumanggi siyang mawala sa isip si Rem, kaya itinulak niya siya palabas at hinayaan silang kagatin ng mga aso. Bumalik si Rem sa kanyang normal na sarili, at tumakbo patungo kay Sub-Zero upang panatilihin itong buhay. Kinabukasan, nagising si Sub-Zero na nakitang gumagalaw sina Ram at Rem sa kanyang katawan. Siya ay nasugatan ngunit hindi napaslang sa pag-atake ng ligaw na aso. Nang makaalis na sila, nadatnan niya si Emilia at ang alaga nitong si Pot na nakaupo sa isang upuan sa hindi kalayuan, habang hinihintay nilang magising siya. Habang natutulog si Emilia, ipinakita ni Pot ang kanyang mukha at tinatanggap si Sub-Zero na nabuhay muli. Si Sub-Zero, pagkatapos magtiis ng iba't ibang paalitang pang-aabuso mula sa nagsasalitang pusa, ay nagtanong sa mga maid na babae at kung saan sila nagpunta. Sinabi sa kanya ng pusa na bumalik si Rem sa nayon upang bantayan ang mga nasugatang bata. Para naman kay Emilia, nawalan siya ng malay habang pinapagaling si Sub-Zero, kaya dapat nilang iwan siya para mabawi ang kanyang lakas bago pa maging huli ang lahat. Maya-maya, bumaba si Sub-Zero sa kanyang kama at nagtungo sa labas para maglakad-lakad. Nadatnan niya si Ram doon na naghihintay sa kanya, kumuha ng bagong steamed na patatas mula sa kanyang lagayan, at itinapon ito sa kanyang bibig. Ilang sandali matapos kumain, pinag-usapan nila ang kalagayan ng nayon pagkatapos ng pag-atake. Nagpapasalamat si Ram kay Sub-Zero sa pagtulong sa nayon na alagaan ang kanilang problema sa mga Olgar. Iyan ang tawag sa mga ligaw na aso, Olgar. Sa mga susunod na eksena, naglalakad si Sub-Zero sa paligid ng nayon para bantayan ang mga bata at tiyaking okay sila. Pagkatapos ng kanyang mabilis na pagbisita, nahanap niya si Betty, na humihingi ng isang salita sa kanya sa sumpa. Kapag nakuha na nila ang kanilang oras na mag-isa, sinabi sa kanya ni Betty na halos imposibleng maalis ang sumpa na nasa ilalim niya. Humingi ng makatwirang paliwanag si Sub-Zero, at sinabi sa kanya ni Betty na siya ay naging pagkain ng mangkukulam. Sa halip na mawalan ng pag-asa, si Sub-Zero ay nananatiling kalmado at normal na nagsasalita. Nagulat si Betty nang matagpuan si Sub-Zero na kalmado at tahimik, sa kabila ng magiging gulo ng kanyang buhay. Nanlamig si Sub-Zero at ipinakita sa kanya ang kanyang mga peklat sa labanan. Patuloy na nag-uusap ang dalawa hanggang sa may mangyari na kakaiba. Biglang nakaramdam ng clairvoyant si Sub-Zero na nasa panganib si Rem. Pinutol niya ito at tinanong si Betty para sa lokasyon ni Rem. Sa sandaling iyon, dumating si Ram at sinabi sa kanya na umalis na si Rem sa nayon patungo sa kagubatan, upang harapin ng mag-isa ang mga asong Olgard sa kagubatan. Alam ni Sub-Zero kung ano ang mangyayari kung may iwan si Rem na mag-isa kasama ang mga asong iyon. Nakiusap siya kay Ram na payagan siyang sundan siya para mahanap nila si Rem na magkasama. Sa simula ay tinutulan ni Ram ang kanyang mga kahilingan, ngunit sa huli, hinayaan niya itong sundin siya pagkatapos ng maraming panghihikayat.
Pumasok si Betty at sinubukang pigilan si Sub-Zero na pumunta. Gayunpaman, nasa isip na ni Sub-Zero ang pagliligtas kay Rem sa isang paraan or sa iba pa. Kaya, inihanda niya ang kanyang sarili at nagtungo sa kagubatan kasama si Ram. Pagkatapos maglakad ng ilang metro sa kagubatan, napagod si Sub-Zero at humihingal. Pinagtatawanan siya ni Ram dahil sa pagiging mahina, at naalala ni Sub-Zero kung gaano kalaki ang paniniwala sa kanya ng mga bata mula sa village. Pagkatapos ay binanggit niya kung gaano nila siya kagusto, at sa kadahilan ng iyon, hindi siya maaaring sumuko sa pagpapanatiling ligtas ang nayon. May mga dahilan si Ram sa kanya ngunit hindi nagtagal ay pinutol ang usapan kapag naging masyadong emosyonal. Ginagamit ni Ram ang kanyang clairvoyance para i-scan ang lugar sa paligid nila, at nadiskubre ang ilang ogres na darating para salakayin sila. Sinisira ni Ram ang ilan na umaatake sa kanila, at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay upang mahanap si Rem. Habang papunta sila doon, na-curious si Sub-Zero at tinanong si Ram kung bakit ang kapatid niya ang may mga sungay ng demonyo at siya ang kakaiba. Sinabi sa kanya ni Ram na sila lamang ang kambal sa kanilang nayo na pinayagang manirahan. Kaya sa murang edad, naging pabaya siya at nawalan ng lakas ang kanyang sungay. Mula noon, umaasa na siya kay Rem upang makatulong na iwasan silang dalawa sa panganib. Inilalarawan niya kung gaano kasamang bagay ang maaaring mangyari kapag nawala sa kontrol si Rem, at hinihiling niyang hindi na niya muling makita si Rem sa ganoong sitwasyon. Huminga ng malalim si Sub-Zero at sinubukang sabihin kay Ram ang tungkol sa kanyang pagbabalik ng sumpa sa kasawian. Pero bago pa man niya ito sabihin ay humawak sa lalamunan niya ang kamay kanina. Ang tagumpay sa misyon ay magpapaakit sa kanila sa mga witch fiends, at maaari nilang alisin ang lahat. Makalipas ang ilang segundo, pinalibutan at inaatake sila ng mga ogres. Ginagamit ni Ram ang kanyang kapangyarihan at sinisira ang mga maaari niyang sirain bago manghinas sa pagod. Nakita ni Sub-Zero ang gulo, kaya binuhat niya ito at tumakbo para sa kanilang buhay habang hinahabol sila ng mga aso. Nahulog siya sa isang bangin sa isang punto at naligtas ng mahika ng hangin ni Ram. Matapos makarating sa paanan ng burol, nakahanap si Sub-Zero ng mas maraming aso na nakapalibot sa kanila. Sa kabutihang palad para sa kanya, dumating si Rem sa tamang oras upang atakehin ang anumang humihinga. Sa pag-aakalang siya ay nasa panig pa rin nila, sinubukan ni Sub-Zero na magsalita sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi siya makilala ni Rem sa kanyang demonyong estado. Sinalakay niya si Sub-Zero kasama ang mga asong naruroon. Lumalaban din ang mga aso at pinatumba siya sa isang punto, ngunit bumangon siya at patuloy na tinatapos ang bawat isa sa kanila. Sinamantala ni Sub-Zero ang pagkagambala at tumakbo sa isang ligtas na lugar. Saglit na nagising si Ram, at sinabi kay Sub-Zero ang isang paraan para pigilan ang kanyang kapatid. Ang kailangan lang niyang gawin ay putulin ang kanyang sungay para makabalik siya sa normal. Tinitingnan ni Sub-Zero ang nagbabantang si Rem, at nagtataka kung paano niya magagawa ang isang bagay na ganoon. Bueno, nakakakuha siya ng ideya at isinagawa ito, para lang mag-freeze sa huling segundo at hindi nagtagumpay. Sa kabutihang palad, si Sub-Zero ay nakakuha ng pangalawang pagkakataon habang siya ay nahatak ng ilang talampakan sa hangin. Sa pagkakataong ito ay sinisigurado niyang tama ang target. Matapos putulin ang kanyang sungay, dinala ni Sub-Zero si Rem at bumalik sa nayon kasama si Ram. Sa kanilang pagpunta doon, naalala ni Rem ang kanyang buhay bilang isang sanggol at paslit. Ilang sandali matapos siyang ipanganak kasama ang kanyang kambal na si Ram, iminungkahi ng elder ng Demon Clan na tapusin nila ang kambal dahil bawal ang kambal sa kanilang lupain. Gayunpaman, nang malapit na nilang wakasan ang buhay ng dalawang batang babae, pinigilan sila ni Ram, ang mas malakas na gawin ito gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Agad na hinayaan ng elder na mabuhay ang kambal. Pagkalipas ng ilang taon, ang dalawa ay lumaki sa magagandang batang babae. Habang si Ram ang kahangahangang tumutulong sa lahat sa nayon, si Rem ang walang silbi. Dahil dito, palagi niyang sinusubukan na abutin ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtulak sa sarili na lampasan ang kanyang mga limitasyon. Kahit na ang kanilang ina ay minsan ay pinapaboran si Ram kaysa sa kanyang kapatid na babae, si Rem, dahil siya ang nagustuhan ng lahat. Sa kabilang banda, naiintindihan ni Ram ang damdamin ng kanyang kapatid, kaya kadalasan ay tinutulungan niya ito sa ilang mga bagay at pinapanatili ang kanyang espiritu. Isang araw, nagpa siya si Rem na magluto ng espesyal na ulam para sa pamilya.
Kinabukasan, nagtungo siya sa kagubatan upang kunin ang ilan sa mga sangkap na kakailanganin niya para gawin ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, bumuhos ang malakas na ulan na bumagsak sa isang puno na halos madurog siya. Sa kabutihang palad, naroon ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Ram, upang iligtas siya. Pagkatapos magluto ng hapunan, mahina hong pinagalitan ng kanyang ina si Rem dahil sa muling pag-istorbo sa kanyang kapatid. Ang kanilang ama, gayunpaman, na mas maunawain, ay pinipigilan siyang gawin ito at pinupuri ang luto ng kanyang anak. Ilang oras pagkatapos ng hapunan, ang lahat ay natutulog. Biglang nagkaroon ng bangungot si Rem tungkol sa mga taga-nayon na nagtitipon sa paligid niya, at tinawag siyang bigo. Sa takot, tumakbo siya sa malapit na shed at doon nagtago. Pagkatapos, hinawakan ng kapatid niyang si Ram ang kamay niya sa totoong buhay, at nagising siya. Naaliw si Ram sa yakap ng kanyang kapatid at pinahahalagahan siya sa lahat ng ginagawa niya para sa kanya. Lumipas ang ilang araw na naging normal ang buhay para kila Rem at Ram. Gayunpaman, lumalala ang mga bagay nang magising si Rem isang gabi upang makita ang kanyang kapatid na babae na nakikipaglaban at sinunog ang kanilang buong nayon, kasama ang kanilang mga magulang. Kapag tapos na niyang ibagsak ang karamihan sa kanila, lumapit siya sa kanyang kapatid para protektahan siya. Kapag pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay, ang isa sa mga taga-nayon ay nagpakita mula sa likuran at pinutol ang kanyang mga sungay. Ngayong wala na ang sungay ni Ram, wala na siyang lakas. Mula noon, kinuha na ni Rem ang kanyang sarili na bumawi sa dahilan ng pagkawala ng sungay ng kanyang kapatid, mula sa paglilinis hanggang sa pakikipaglaban hanggang sa pagtiyak na okay si Ram. Sinisigurado ni Rem na nasa lahat ng dako para lamang mabayaran niya ang kanyang kasalanan. Matapos pagnilayan ang kanyang nakaraan, bumalik si Rem sa realidad para lang makita si Sub-Zero at Ram na tumatakbo palayo sa kagubatan. Nakahanap sila ng palumpong na mapagtataguan sa loob para hindi sila maate. Doon, tinanong ni Rem si Sub-Zero kung bakit niya itataya ang kanyang buhay para iligtas ang isang tulad niya. Pagkatapos ay sinabi niya ang ilan pang mapanliit na bagay tungkol sa kanyang sarili, at pinilit si Sub-Zero na i-headbutt siya dahil sa mababang pag-iisip sa kanyang sarili. Ipinaalam sa kanya ni Sub-Zero na higit pa siya sa kapalit ni Ram, at karapat-dapat siyang iligtas. Matapos dalhin ang kanyang ulo sa tamang lugar, nakita ni Sub-Zero at ng iba pa ang Olbers na naghihintay sa kanila na magpakita. Nag-isip si Sub-Zero ng isang bagay, at nagpa siya na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang lanan ang mga batang babae ng ilang oras. Matapos ihatid ang kanyang plano sa mga babae, nagmamadali siyang lumabas ng palumpong at hinarap ang amo ng asong Olgar, habang dinadala ni Ram si Rem sa ligtas na lugar. Kapag pumasok ang aso para sa isang pag-atake, ginagamit ni Sub-Zero ang kanyang shadow powers para bulagin ang aso at saktan ang katawan nito. Ang aso ay bumangon at naghahanda para sa isang huling pag-atake. Napapikit muli si Sub-Zero sa kasawian, ngunit sa pagkakataong ito ay iniligtas siya ni Roswell, na dumating sa takdang panahon. Matapos makita ang kanilang Panginoon, nagmamadaling bumalik sina Rem at Ram sa pinangyarihan ng labanan upang bumati at pasalamatan si Roswell sa pagligtas sa kanila. Personal na pinasasalamatan ni Roswell si Sub-Zero sa pagtulong sa kanyang mga lingkod, at nangakong babayaran siya isang araw para dito. Kinabukasan, nagising si Sub-Zero upang makita si Rem na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nakita niya ang mukha niya, at tinanong siya kung ang kanyang sumpa ay gagana or hindi. Sinabi sa kanya ni Rem na dahil si Roswell ang humarap sa mga witch fins, kung gayon walang paraan na ang sumpa ay mag-activate. Pinasalamatan siya ni Sub-Zero para sa tulong, at nakikinig sa kanyang usapan tungkol sa kanyang sarili at kay Ram. Nakikita niya na napakababa pa rin ang tingin nito sa kanyang sarili, kaya sa pagkakataong ito ay nagbibigay siya ng mahabang usapan tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, habang binibigyan siya ng maraming dahilan kung bakit siya espesyal. Matapos marinig ang lahat ng kanyang sasabihin, sumigaw ng malakas si Rem sa unang pagkakataon at niyakap si Sub-Zero. Sinabihan din siya ni Sub-Zero na ngumiti at tumawa, dahil mas magaling siya ngayon kaysa sa kung sino man siya noon. Pagsapit ng gabi, nakipagkita si Ram kay Roswell sa kanyang silid upang pag-usapan ang tungkol kay Sub-Zero. Pagkatapos magsabi ng isa or dalawang bagay tungkol kay Sub-Zero, umupo si Ram sa kondongan ni Roswell para kumuha ng mana mula sa kanya habang pinapakain siya ng mana. Nananatiling malakas si Roswell sa kanyang pananalig na pumaslang ng isang dragon. Samantala, nagkita sina Emilia at Sub-Zero sa unang pagkakataon sa araw na iyon sa bakuran.
Nagpapasalamat si Emilia kay Sub-Zero sa pagtulong sa kanya na isave sina Ram at Rem. Gayunpaman, hiniling ni Sub-Zero sa kanya na bayaran siya sa pamamagitan ng pakikipag-date sa kanya. Sa kanyang pagtataka, pumayag si Emilia na gawin iyon. Kinabukasan, bumisita sina Sub-Zero at Emilia sa nayon para sa kanilang date. Doon, nakakapaglaro sila sa mga bata at pumipirma sa kanilang mga autograph. Nang matapos sila ay naglakad na sila pabalik ng mansion. Sa kanilang pagpunta doon, tinalakay nila ang marka ng Olgar at ang pagliligtas ni Sub-Zero na ginawa doon. Habang papalapit sila sa mansyon, nakita nila ang isang dragon carriage mula sa Royal Palace doon na naghihintay sa kanila. Hinikayat ng mayordomo na si Wilhelm si Emilia na pumasok sa loob, at makinig sa sasabihin ng emisaryo tungkol sa kanya. Sinundan siya ni Sub-Zero sa loob ng mansion, at sinubukang mag-eavesdrop sa kanilang pag-uusap ngunit sinabihan siya ni Emilia na manatili sa likod para hindi siya sumubok ng anumang masamang bagay. Sa pagkakataong ito, masyadong na-curious si Sub-Zero tungkol sa kung ano ang sasabihin ng emisaryo. Kaya kumuha siya ng mamahaling tsaa sa kusina ni Ram, at dinala ito kay Wilhelm the butler. Natikman ni Wilhelm ang masarap na tsaa at napahanga siya, kaya nagpasya siyang sabihin kay Sub-Zero ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pakikipagpulong sa emisaryo. Kaya pala, maaaring si Emilia na ang susunod na reyna ng kaharian, dahil naroon ang emisaryo upang ipatawag siya sa palasyo. Bago makapagbigay ng mga detalye si Wilhelm sa buong paksa, si Felix, isang demi-human, ay nagpakita at tinukso si Sub-Zero tungkol sa pagiging errand boy para kay Emilia. Pagkatapos niyang makipagkita kay Felix, nagmamadaling pumunta si Sub-Zero sa mansyon at sinubukang kausapin si Emilia na payagan siyang sumama para sa royal selection. Noong una ay tumanggi si Emilia na payagan siyang pumunta, ngunit pagkatapos ng maraming panghihikayat mula kina Sub-Zero at Roswell, pinahintulutan si Sub-Zero na pumunta sa kabisera upang magpagamot sa kanyang mga sugat ngunit hindi magdulot ng gulo. Habang bumabalik sa palasyo, tinanong ni Felix si Wilhelm tungkol sa pagkagusto sa isang tulad ni Sub-Zero. Sinabi ni Wilhelm kay Felix ang tungkol kay Sub-Zero, halos parang naunawaan niya na may pangunawa si Sub-Zero tungkol sa kasawian. Anyways, dumating sina Emilia, Rem, at Sub-Zero sa kabisera mamaya sa gabing iyon para sa royal selection. Nakita ng matandang mangangalakal noong una si Sub-Zero. Sa pagkakataong ito, binibigyan niya siya ng isang buong bag ng mansanas para bumalik sa kanyang stall. Kinokolekta ni Sub-Zero ang mga mansanas at nagpatuloy sa maharlikang palasyo kasama si Emilia. Sa pasukan sa pintuan ng palasyo, nakilala ni Emilia ang isang dating kaibigan, si Julius, ang kanyang dating bodyguard. Nagbigay galang si Julius at kinis ang kamay ni Emilia, na naging dahilan ng pagkainggit ni Sub-Zero. Napansin ito ni Julius at tinukso si Sub-Zero tungkol dito, ngunit pinananatiling cool ni Sub-Zero ang sarili at hinayaan siyang umalis. Habang naghahanda silang pumasok sa palasyo ng hari, pinisil ni Sub-Zero ang kanyang mukha habang naghahanda siyang pumasok kasama si Emilia. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na manatili sa labas at hintayin siyang bumalik dahil maaaring makarinig siya ng hindi kasiya siyang mga bagay sa loob. Naghihintay si Sub-Zero sa labas at naglalakad sa isang eskinita sa paligid ng bayan. Doon, nakita niya ang tatlong magnanakaw na dati niyang naharap noon, na kinukutya ang isang babae na nagngangalang Priscilla. Ang tatlong tulisan, na tila nakakakilala sa kanya, ay naghagis sa kanya ng mga mapang-abusong salita at pinipilit siyang kumilos ng mabilis. Nagbanta si Sub-Zero na tatawagan niya si Reinhard, at naging dahilan upang matakot sila sa kanyang banta. Ang masaklap pa, dumating ang matandang si Ronnie, hinahanap si Philip. Ang mga magnanakaw ay tumakas na takot at nangangako na babalik pagkatapos nilang mawala. Tinanong ni Ronnie si Sub-Zero tungkol kay Philip. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na kinuha siya ni Reinhard dati. Napabuntong hininga si Ronnie, at naglakad palayo para hanapin si Reinhard. Sa sandaling iyon, dumating si Emilia at isang nakabaluti na lalaki at nakita doon ang klase na babae at si Sub-Zero. Sa una, si Sub-Zero ay nagalit sa kanya dahil sa pag-escort kay Emilia, ngunit sinabi sa kanya ni Emilia na huminahon at maging kalmado. Pagkatapos, pinag-uusapan nilang lahat ang tungkol sa prutas ng mansanas sa bag ni Sub-Zero. Ibinigay ni Sub-Zero ang isa sa klase na babae at umalis kasama si Emilia. Nang gabing iyon sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Emilia si Sub-Zero kung alam niya ang katayuan ng klase na babae na naharap niya sa eskinita.
Mukhang nalilito si Sub-Zero at sinabi sa kanya na wala siyang alam tungkol sa kanya. Pag-uwi nila, ipinangako ni Emilia kay Sub-Zero na hinding-hindi gagamit ng mahika or lalaban sa harap ng sinuman, kahit na hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang katawan mula sa kanyang mga sugat. Nag-aatubili si Sub-Zero sa kanyang kahilingan, at nagpatuloy sa kanyang mga gagawin. Nang sumunod na araw, ang katigasan ng ulo ni Sub-Zero ay naging dahilan upang gusto niyang tulungang muli si Emilia. Tinanong niya si Rem kung saan gaganapin ang royal selection, at sinabi niya sa kanya na nasa royal capital ito. Sinabi ni Sub-Zero kay Rem na hindi niya matiis na hindi masangkot sa mga gawain ni Emilia, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang matulungan siya. Siya ay tumungo upang maghanap ng daan patungo sa kastilyo, ngunit maswerte para sa kanya, isang dragon carriage na pagmamay-ari ng classy lady na si Priscilla ang huminto at dinala siya doon sa karwahe. Nalaman ni Sub-Zero na si Priscilla ay isa sa mga babaeng mapipili para sa trono. Ipinaalam ni Priscilla kay Sub-Zero na hindi siya kailanman naging malas sa buong buhay niya. Ilang sandali pa, dumating silang lahat sa kabisera ng hari at nakita ang kanilang mga sarili sa bulwagan para sa seleksyon. Nagulat si Emilia nang makita si Sub-Zero sa kabila ng pagsasabi sa kanya na huwag gawin iyon. Tinanong niya si Sub-Zero kung bakit siya pumunta dito kahit na sinabi sa kanya na huwag, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, nagsimula ang seleksyon ng hari, at si Emilia ay tinawag na tumayo sa ibang lugar. Pagkatapos tumawag sa konseho ng matatalinong elders, pinuntahan ni Sub-Zero si Reinhard at ang emisaryo kanina, si Felix. Laking gulat ni Sub-Zero nang makita kung gaano kababe si Felix, ngunit pinananatili niya ang kanyang kalmadong sarili at nananatiling tahimik upang masaksihan ang kaganapan. Ang tagapagbalita ay nagsabi ng ilang mga bagay tungkol sa trono, ngunit pagkatapos ay ginambala ng ilan sa mga babae na nagsabi sa kanya na gawin itong masigla dahil mayroon silang iba pang dapat gawin. Ang iba pang mga kandidato ay sumasali sa talakayan, at patuloy na nag-uusap at nagsasalita hanggang sa sila ay mapagod. Pagkatapos ay ipinaalam ng mga tagapagbalita na sa 5 kandidato para sa trono, isa lamang ang maituturing na reyna. Dahil 4 lang ang kandidato, tinawagan ng announcer si Reinhard para sabihin sa kanila kung nasaan ang ika-5 prinsesa. Pagdating niya sa entablado, ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng paglalantad kay Filth na ika-5 prinsesa. Naglakad si Filth sa bulwagan at lumapit kay Reinhard para bumati. Kapag malapit na siya, sinisipa niya ito dahil sa panlilinlang sa kanya para maging ika-5 prinsesa. Pinapaginhawa ni Reinhard si Filth at pinapakalma siya. Ipinahayag ni Sub-Zero at ng iba ang kanilang pagkagulat, habang iniisip nila kung paano siya naging kandidato. Nang makita si Sub-Zero, sinipa rin siya ni Filth bago sumama sa ibang mga kandidato. Pagkatapos ng lahat ng kinakailangang pagpapakilala, inilagay ni Reinhard ang insignia heirloom sa kanyang mga kamay bago niya pinuri ang iba pang mga kandidato. Pagkatapos sumali sa iba, ang lahat ay nagiging napaka-uptight habang nagsisimula ang mga tunay na royal selection. Nararamdaman ni Sub-Zero ang lumalalang tensyon sa loob ng bulwagan, ngunit pinananatiling kalmado ang sarili at nakikinig sa sasabihin ng iba. Una, hiniling ng mga sage kay Reinhard na ipaliwanag kung paanong biglang naging isa sa mga prinsesang piniling maging reyna si Filth. Bago siya magsalita, nagsalita si Priscilla at ininsulto si Filth. Marahas na gumanti si Filth sa kanyang mga pang-iinsulto at nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Pumasok din si Emilia upang ipagtanggol si Filth, ngunit hindi siya nirerespeto ni Priscilla at tinawag siyang isang mangkukulam. Dahil dito, labis na nabalisa si Emilia habang sinusubukan niyang patunayan na wala siyang kaugnayan sa mangkukulam. Nagpapatuloy ang kaganapan, habang tinatawag ng tagapagbalita ang mga pangalan ng lahat ng mga kalahok upang matiyak na naruroon silang lahat para sa kaganapan. Matapos ipakilala ang lahat sa kanila, ipinaalam ni Priscilla na wala siyang pagnanais na maging reyna ng anumang kaharian. Ang ilan sa mga sage ay nagsimulang magsabi ng masasakit na bagay tungkol kay Emilia at Filth. Ang lahat ng pagsisikap na ihinto ang kanilang mga bibig ay walang saysay. Nagsalita sila ng napakalakas at masama kaya napilitan si Sub-Zero na magsalita. Sinubukan ni Emilia na pakalmayin siya, ngunit iniinsulto pa rin ni Sub-Zero ang mga elders. Sa wakas ay pinatahimik siya ni Emilia, at muling ipinakilala ang sarili bilang isang half-elf na ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan. Nang matapos siyang magsalita, tinanong ng mga elders ang pagkakakilanlan ni Sub-Zero.
Si Sub-Zero ay lumakad pasulong, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kabalyero at manservant ni Emilia. Nagalit si Julius sa pagtawag ni Sub-Zero sa kanyang sarili bilang isang kabalyero sa lahat ng bagay. Upang itama siya, tinawag niya ang mga tunay na kabalyero ng kaharian at pinahiya sa publiko si Sub-Zero, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang mahina na puro salita at walang magawa. Pinapanatili ni Sub-Zero ang kanyang pagmamalaki upang iligtas ang kanyang pride, ngunit ang lahat ay naglaho ng labis siyang pinahiya ni Julius dahil sa pag-aakalang siya ay sapat na makapangyarihan upang ilagay si Emilia sa trono ng mag-isa. Napahiya si Sub-Zero ngunit sinisikap pa ring panatilihin ang kanyang pride sa pamamagitan ng pagpapahiya sa mga kabalyero ng buong kaharian. Sa puntong ito, nagsawa na si Emilia at pinatahimik siya sa harap ng lahat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito, at itinanggi na kilala niya siya sa harap mismo ng lahat bago siya itinapon palabas ng bulwagan. Ilang sandali bago nila ipagpatuloy ang pagpili ng reyna, pinausukan ng matandang si Ronnie ang buong bulwagan at dinala si Filth sa kaligtasan. Nakalulungkot para sa kanya, siya ay nahuli at pinigilan. Bago siya mabigyan ng agarang parusa, pinalaya siya ni Filth sa pamamagitan ng pagsang-ayon na lumahok sa kanilang royal selection. Nagulat si Ronnie sa sinabi ni Filth ngunit agad siyang inihatid palabas ng hall. Pagkatapos niyang mawala, ipinaalam ni Filth na kung gagawin siyang pinuno, ibababa niya ang buong kaharian kasama ang lahat ng naroon. Pagkatapos ay magsisimula ang royal selection. Bumisita si Julius kay Sub-Zero sa lobby para pag-usapan ang nangyari sa bulwagan. Nagalit si Sub-Zero sa kanya, ngunit hiniling ni Julius kay Sub-Zero na labanan siya sa isang tunggalian sa harap ng mga kabalyero ng kaharian. Alam na alam niyang wala siyang pagkakataon laban kay Julius, hinahayaan pa rin ni Sub-Zero na maunahan siya ng kanyang pride habang pumapayag siyang labanan si Julius. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang tunggalian, at natalo ni Julius si Sub-Zero sa harap mismo ng lahat. Nagmamadali ang isa sa mga gwardya upang ipaalam sa mga prinsesa ang tungkol sa away nina Julius at Sub-Zero. Sobrang dinudurog nito ang puso ni Emilia kaya lumabas siya sa seleksyon, at dumiretso sa arena para lang pigilan si Sub-Zero na mapahirapan ng husto ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, nakarating siya roon sa tamang oras upang pigilan si Julius na maghatid ng isang malagim na atake kay Sub-Zero. Tinawag pa niya si Sub-Zero, umaasang itigil na niya ang kanyang ginagawa. Sa kasamaang palad, galit na si Sub-Zero habang gumagamit siya ng mahika laban kay Julius at nakuha ang pangwakas na atake sa kanyang buhay. Nahimatay si Sub-Zero mula sa labanan at nagising pagkalipas ng ilang oras malapit kay Emilia. Pagkatapos niyang ganap na magising, pinaupo siya ni Emilia para mapag-usapan nila ang nangyari. Sinubukan ni Emilia na maunawaan kung bakit nakipag-away si Sub-Zero kay Julius. Sinabi sa kanya ni Sub-Zero na ito ay dahil hindi siya iginalang ni Julius. Gayunpaman, nakikita ito ni Emilia mula sa ibang pananaw. Paulit-ulit na sinasabi ni Sub-Zero na ipinaglaban niya si Emilia at ang kanyang pride, ngunit ipinaalam sa kanya ni Emilia na ipinaglalaban niya lamang ang kanyang sarili at hindi siya. Kung naiintindihan lang niya ang buong larawan. Sayang lang at hindi siya pinayagan ng mga mangkukulam na magsalita tungkol sa sumpa niya kay Emilia. Kahit na sinusubukan niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito, doon, hawak pa rin ng mga mangkukulam ang kanyang lalamunan. Sa kalaunan, nagkamali si Emilia sa lahat at nakipaghiwalay kay Sub-Zero, dahil hindi na niya kayang mag-alala patungkol kay Sub-Zero. Nagalit dito si Sub-Zero at sinigawan si Emilia, na sinasabi sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang isinakripisyo para lang matiyak na siya ay ligtas, maayos, at protektado. Ngumiti si Emilia, nagpapasalamat sa kanya sa pagpunta sa kanya, at umalis. Pagkatapos ng break-up, sobrang nainis si Sub-Zero sa sarili niyang kahinaan. Sinimulan niya ang pagsasanay sa pakikipaglaban kasama ang mayordomo, si Wilhelm, para lang mawala ang kanyang isip sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, pinalala lang nito ng kaunti ang mga bagay para sa kanya, habang patuloy siyang nagbabalik tanaw sa huling pagkikita nila ni Emilia. Nakikita ng lahat ng tao sa palasyo ang sakit na kanyang dinaranas, maging si Wilhelm na mayordomo. Si Felix, gayunpaman, ay nagsasalita ng hindi maganda tungkol kay Sub-Zero at tinawag siyang isang mahina para sa emosyonal na pagkilos. Ang hindi nila alam ay ang kawawang si Sub-Zero ay nahihirapan at natatalo sa tuwing nakikipag-spar siya kay Wilhelm. Ilang oras pagkatapos ng pagsasanay, binisita ni Reinhard si Sub-Zero para humingi ng paumanhin sa mga ginawa ni Julius.
Sinusubukan niyang sabihin kay Sub-Zero na ang tunggalian nila ni Julius ay walang anumang kahulugan. Gayunpaman, nakikita ni Sub-Zero na nakakasakit ang kanyang mga iniisip at nagpapasalamat siya sa pagiging mabuting tao. Ngunit ipinaalam niya kay Reinhard na ang tunggalian ay nangangahulugan ng maraming bagay sa kanya, at hinding-hindi niya makakalimutan kung gaano kaiya iyon para sa kanya. Muli siyang pinasalamatan ni Sub-Zero sa pagmamalasakit na bisitahin siya, bago bumalik sa loob ng kastilyo upang ipagpatuloy ang pagsasanay kasama si Wilhelm. Si Sub-Zero ay nagsasanay ng husto kaya't siya ay nahimatay sa damuhan sa loob ng ilang oras. Nagigising siya pagsapit ng gabi sa kandangan ni Rem. Inaalo ni Rem ang kawawang si Sub-Zero at ipinaalam sa kanya na mataas pa rin ang tingin nito sa kanya. Nang sumunod na araw, naglalakad si Sub-Zero pabalik sa bayan upang makita ang mga resulta ng kaganapan sa seleksyon. Doon ay tumakbo siya sa merchant mula kanina at nakipagtalo sa kanya tungkol sa pagkakakilanlan ni Emilia. Lahat yata ng mga tao doon ay takot kay Emilia, akala nila isa itong mangkukulam. Ito ay dahil ang Witch of Envy ay nagmula sa kanyang sariling angkan ng mga kalahating elf. Napagtanto ni Sub-Zero kung gaano kalubha si Emilia. Naiinis siya sa sarili niya dahil hindi niya alam ito, at gusto niyang sabihin sa kanya ni Emilia ang tungkol sa mga paglalakbay niya. Bumalik siya sa palasyo para ipagpatuloy ang pagsasanay, at natalo pa rin siya ni Wilhelm. Pagsapit ng gabi, iniimbitahan siya ni Crush, isa sa mga kalahok sa Royal Selection, ay inimbitahan siya para sa isang outang sa Palace Restaurant. Doon, humigop ng inumin si Sub-Zero at narinig ang sasabihin ng ginang. Sinabi sa kanya ni Crush ang tungkol sa pagdagsa ng mga proposal ng kasal na natanggap niya noong dalaga pa siya. Ang dalawa ay nag-usap ng kaunti tungkol kay Wilhelm bago dumating si Felix upang gambalahin sila. Doon, tahasan niyang kinukutya si Sub-Zero, ngunit pinigilan siya ni Crush na gawin iyon. Pagkatapos ay lumapit si Felix kay Sub-Zero, at sinabihan siyang bumawi kay Emilia sa lalong madaling panahon upang maiwasang mawala siya ng tuluyan. Matagal na nag-iisip si Sub-Zero kung ano ang maaari niyang gawin or sabihin para mabawi si Emilia. Bigla siyang nakakuha ng ideya at inihanda ang sarili para maisakatuparan ito. Kinabukasan, tinapos ni Sub-Zero ang pagsasanay gamit ang kanyang dalawang binti at bahagi ng katawan, ibig sabihin, sa wakas ay nasanay na rin siya. Kakatapos lang niya sa training, tinawag siya ni Rem para sa isang meeting. Pinakinggan ni Sub-Zero ang kanyang pagtawag at nakipagkita sa iba sa isang silid. Doon, tinatalakay nila ang kamakailang mga abnormalidad sa kaharian. Hinala ni Crush, ang pag-aalsa ay dahil sa intensyon ni Margot kay Emilia. Ikinuyom ni Sub-Zero ang kanyang mga kamao, at nagpas siyang bumangon at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Bumangon si Sub-Zero, at sinabihan sina Crush at Rem na magmadali upang mahanap nila ang mga taong gumugulo sa bansa. Sa kanyang pagkadismaya, gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Crush na pinoprotektahan lang siya nito dahil nakipagkasundo siya kay Emilia noon para protektahan siya. Kaya't kung pupunta siya sa sarili niyang kusa, hindi siya magdadalawang isip na ipawalang bisa ito at magdeklare ng digmaan kay Emilia. Matindi ang reaksyon ni Sub-Zero sa kanyang damdamin, at sinabi sa kanya na ililigtas niya si Emilia sa gusto man niya or hindi. Sumabat si Felix at nagsalita sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Sub-Zero kung gaano siya kaina, at kung gaano kaunti ang mga bagay na magbabago kahit na siya ay mamajetin. Hindi pinansin ni Sub-Zero si Felix at lumabas upang salubungin si Wilhelm na humiram sa kanya ng dragon carriage. Makalipas ang isang oras, sina Sub-Zero at Rem ay nasa karwahe na naglalakbay pabalik sa mansyon ni Emilia. Pagsapit ng gabi, napagod ang Land Dragon at huminto sa isang inn. Sina Sub-Zero at Rem ay nagstay sa inn upang manatili doon para sa gabi. Napakalalim ng gabi, at pumasok si Rem sa silid ni Sub-Zero upang kausapin ito, dahil hindi niya magawang makatulog. Doon, nagpapasalamat siya kay Sub-Zero sa pagiging nandyan para sa kanya kahit na siya ay masama sa kanya. Niyakap niya si Sub-Zero, at gumamit ng healing magic sa kanya para pakalmayin ang isip niya para lang makatulog siya. Bueno, gumagana ito, at nakatulog si Sub-Zero. Nagising si Sub-Zero ng sobrang late kinaumagahan at nalaman niyang wala na si Rem. Nagmamadali siyang bumaba, at nakita ang sulat na isinulat ni Rem sa kanya bago siya umalis. Umalis siya sa madaling araw para magpunta sa mansyon ng mag-isa para lang ma-handle niya mag-isa si Emilia.
na si Sub-Zero kaya ginugol niya ang bawat huling gintong barya na mayroon siya para lang makakuha ng dragon carriage na magdadala sa kanya sa mansyon sa sandaling iyon. Ang driver ng karwahe na si Uto ay dinala si Sub-Zero ng napakalalim sa kagubatan, ngunit pagkatapos ay huminto sa gitna ng kawalan kapag ang kanyang dragon ay natakot na lumipat pa. Bumaba si Sub-Zero sa karwahe at nagtungo sa gitna ng kagubatan. Doon, nakatagpo siya ng ilang kakaibang indibidwal na nakasuot ng unipormeng kakaiba. Ang mga indibidwal ay pinalibutan siya ng pabilog at naghiwa-hiwalay kaagad. Hindi sila pinansin ni Sub-Zero habang patuloy siyang tumatakbo patungo sa bayan ni Emilia. Pagdating niya roon sa umaga, nabigla siya sa kanyang buhay nang matagpuan niya ang buong bayan na nawasak. Biglang nakaramdam ng déjà vu si Sub-Zero habang namumuo ang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Naglalakad siya patungo sa mansyon ni Emilia at nakita niya si Rem na nakahandusay sa damuhan. Hindi tumigil doon si Sub-Zero habang dinadala siya ng kanyang isip kay Emilia. Sinuri niya ang storage unit at nakita niya ang mga bangkay na nakatambak doon.